at sablay. Ina-announce ko. Magsisimula na ang pagpili ng asawa. Mga dalaga, lumiko kayo. Ay, ito maganda. Tanda na siya, pwede nang maging ina ko. Maghuhugot na. Bakit siya ang huli? Iangat ang kamay. Lumiko kayo ng paikot. Anong nangyayari? Sabi nila, dalagang mula sa kabisera siya. Daw, napatay ang buong pamilya niya. Kaya napadad siya rito sa atin. Hindi lang yun ang naapektuhan. Sabi, pati ahas at daga sa paligid namatay dahil sa kanya. Sino magpapakasal sa isang malas na babae? Arang hanap kamatayan. Kung hindi naman ako kailangan, bakit ka pa humahawak-hawak? Ikaw, malas na tao, may magpapakasal pa sa'yo. Sa huli, mapapadala lang siya sa bahay aliwan. Araw-araw hinahawakan siya ng iba't ibang lalaki. Paano hahawakan siya ng mga suki? Hindi ako pwedeng humawa. Yin Xiao dyan. Huwag kang magloko ulit. Uputulin kita sa baywang. Ikaw, isang mababang panday. Inakala mong pwede mo akong saktan. Maghintay ka. Kapag napili ko na, parang mapipili itong lalaki. Masamang bituin na siya. Maghanda ka ng bangkay. Mababang panday at masamang bituin. Swak na swak. Ayos yan. Swak na swak. Asawa. Tara na. Ako'y nag-anunsyo. Tapos na ang pagpili ng asawa. Ayon sa matitinding batas ng Dawei, kung walang anak sa loob ng isang taon, ipapatay. Yin Xiao dyan. Nakikita ko, manipis ang tiyanin at balbas mo. May sakit ka ba na hindi mo sinasabi? Takda, sa loob ng 10 araw, magpunta ka sa hukuman ng Yunzi para inspeksyon. Kung may problema, Ayon sa mahigpit na batas, parusang paglilimas at kamatayan. bakit ganito kahirap ang pamilya namin? Asawa, pagdadanin kita sa hira. Ito ang pamilya natin. Asawa, si Menkyu ay magsisikap para gumanda ang buhay natin. Saan ka pa makakahanap ng babaeng ganito na maunawain? Yin Xiao dyan. Anong ginagawa mo? Nagpapakawalang alam ka ba? Huwag kang matakot. Kulang ka sa akin ng 20 gin ng mili. Dapat mo nang ibalik, di ba? Ang ganda naman ng asawa mo. Ganito na lang. Hindi mo na kailangang ibalik yung mili. Pero, kailangang samahan ako ng asawa mo ng isang gabi. Hindi naman. Relax ka. Huwag kang magimagin ng kung ano-ano. Ako'y isang tunay na gentleman. Hindi ba? Ako at asawa mo, mag-uusap lang kami tungkol sa tula at awit, at pilosopiya sa buhay. Kaya huwag kang mag-alala. Anong pag-usapan? Bakit ang petty mo naman? Kung ganito ka pa, sisisihin talaga kita. Hinto. Anong tinitingnan nyo? Gumalaw kayo. Dali, hilahin ninyo siya. Umalis na kayo. Panday na mababang uri, maghintay ka. Ang prefect ng county ay tiyuhin ko. Matagal na siyang may galit sa'yo. Tapos ka na. Ano ba ang hitsura ng ikalawang kapatid ng host na to? Kung talagang hindi pwede yon, tatakas pati asawa ko. Tapos na talaga ako. Yung iba, pag na-traverse, nagiging prinsit o mandirigma. Bakit sa akin napunta? Isang dukhang panday ako. Bakit parang madulas to sa likod? Hindi ba siya nagsusuot ng dami? Mrs. Hindi ka makakatulog. Asawa, baka sinasawaan mo ako? Sino nagsabi nun sa'yo? Bakit naman kayo naghihiwalay ng higaan? Ako. Paano ba yan? Ang problema, sa tingin ko, ang bilis kasi ng kasal natin. Baka hindi mo tanggapin ang buong ako. Ang katawan at puso ko, asawa ko. Ngayon at sa susunod na buhay, iyo ka. Ikaw ang tumanggap sa akin. At binigyan mo ako ng tahanan. Mrs. Ikaw ang pinakamamahal ko sa mundo, Yin Xiao Jian. Hindi ko hahayaang masaktan ka muli. Kung mamamatay, patay na nga, subukan natin. Naggaikot-ikot buong gabi. Ang pangalawa kong kapatid, medyo kakaiba ang anyo niya. Pero kapag ginami, hindi lang normal. Minsan lampas pa sa inaasahan. Tuloy, ako pala ang nag-alala ng wala sa lugar. Asawa. Huwag mo namang tingnan si Menkyu ng ganun. May 9 na araw pa bago ang deadline. Inarusahan ng magistrado. Tiyak hahana siya ng paraan para patayin ako. Kung muling abalahin ako ni Heiki. Kahit makapasa pa ako sa medical exam, hindi pa rin ako ligtas. Anong gagawin natin? Dito sa syudad na to, 2 lang ang mahalaga. May pera at may kapangyarihan. Kailangan ko lang kumuha ng isa. Isang 7 ranggo na opisyal. Kung ganoon, pantay na ako sa prefect. Pagdating ng oras, hindi niya ako magagalaw. Pero, asawa, ang pinakamurang 7 ranggo ay tapist pa rin. At kailangan ng 1,000 tiles. Ano? 1,000 tiles. Parang imposibleng makuha yan. Walang problema, asawa. Tutulungan ka ni Menkyu. Hindi kita iwan. Hindi. Seg. Nakuha na. Sa wakas, ayos na. Asawa. Anong ginagawa mo diyan? Uminom ka muna ng tubig. Opo. Ano itong gamit nito? Bakit parang malaking kabibe? Ito. Ang magiging sikreto natin para yumaman. Mahal. Ang lokasyong to,
Tiyak na malakas ang biyaya sa negosyo. Sa tingin ko, ang mga upuan na gaya nito, hindi pa sasapa. Yin Xiao Jian. Ito ang teritoryo ng Heike Noodles. Hindi mo alam yun, no? Tigil yan. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Huwag mong isipin na dahil maganda ka, di kita tatapakan. Umaatake ka sa asawa ko ba? Hindi lang kita papaluin dahil sa asawa ko. Buong pwesto mo pa ang ibubuldozer ko. Asawa, baka mas mabuti nang lumipat na lang tayo ng pwesto. Tapos na tayo dito. Magimpake na kayo at mawala. Pasensya na, asawa. Hindi ko na alagaan ng maayos ang pwesto. Sila ang dapat humingi ng tawad. Pipilitin kong ipakikisuyo sila na yumuko at humingi ng sorry. Yin Xiao Jian. Itatabi ko ang pangako ko rito. Kung bubuksan mo ngayong araw ang tindahan, yuyukod ako at tatawag sa'yo na tatay. Tara na. Wala nang isang sentimo sa bahay. Wala na kaming mabibiling sangka. Wala na bang pag-asa talaga? Asawa, may naisip na akong paraan. Asawa, anong sabi mo? Asawa, gawin natin na yon sa plano ko. Huwag mo na akong pahirapan. Kahit magbenta ka pa ng karn ng dragon, di ka pa rin kikilaban sa Heike Noodles. Basta nanito ako. Sa loob ng 10 liyo, walang ibang pwesto na lalago. Kaya nitong magdomina ng lugar. Ikaw, wala ng pag-asa. Sino ang pinapayagan kang magtinda rito? 10 wen ang isang mangko. Ano ba tong niluluto mo? Payat na sabaw lang, walang laman. Wala pang ang paminta o sili. Kahit sibuyas, luya, bawang na igisa. Wala kang kahit isa. Kahit galing pa sa daway, hindi ito pumapasa. Sinasabi ko lang ha. Sa hitsura ng pansit mo. Sa amin sa Huatzia. Kahit aso, hindi gagawa nito. Inaakalang binabastos mo ang 5 salin na sabaw namin. Ang kapal ng loob mo, ha? Tantiyahin natin, tutuka ka ba? Ano ipapusta mo? Kung mas marami ang mabenta mo kaysa sa akin ngayon. Ang pwesto rito, sayo na mula ngayon. Pero kung hindi mo ako mapapantayan, tumakas ka na sa Julie, at ang misis mo mapupunta sa akin. Ang kining mo ba ang pustahan? Ano, hindi ka ba atras? Asawa, Gusto kong makita. Anong klaseng palabas ang kaya mong ipakita? Mrs. ang dami kong nakolekta pabalik. Sapat na itong gayon, sigurado. Ito na lang ang meron tayo. Sapat para isara ang tindahan ni Heike. Sirado na kayo. Hindi na malukod ba ang utak mo? Bato. Gusto kong makita. Sino namang gago ang kakain ng batong luto mo? Tumawa kayo ng tumawa. Teka lang. Ikaw ang iyak mamaya. Magkano ang isang mangkok? 10 wen bawat mangko. Pasensya, puno na dito sa loob. Umupo ka nga rito sagli. 2 liyang na alak, salamat. Heike Noodles, tradisyonal, walang katulad. Pabayaan mo lang, ipag-alaga ko muna ang misis mo. Huwag mong isipin na dahil may fancy na palayok ka. Babago ang takbo ng mundo. Bato pa rin ay bato. Kahit lutuin ng 10,000 taon, hindi pa rin magiging malasang karne. Kayo, manood muna kayo. Halika rito, tingnan ninyo. Ayan, nag-isodyo. Lumapit kayo, tingnan ninyo. Bakit nakaalis na lahat? Ano bang nakikita sa pagprito ng bato? Aba, talagang piniprito ang bato. Pero wala namang bango. May pa-fancy na gamit pa. Kalat na, kalat na. Sandali. Asawa, lagyan ng kaluluwa. Ayan na. Grabe ang bango. Anong amoy to? Ang nakakaadik. Tapos na. Maligayang pagdating. Libre, tikman. Hindi masarap. Walang bayad. Ay, masakit ngipin ko. Asawa, baka huwag na nating ibenta ang batong to. Maniniwala ka. Sila talaga. Gusto pa nilang kumain. Niloloko mo ba ako? Papatay kita. Ito ang tawag na suodyu. Sino nagsabing ngumunguya ka? Ang importante ay ang pagsuod ng lasa nito. Suodyu. Suodyu. Pag nasuod na, pwede mo nang itapon. Sodyo. Hindi ba bato lang yan? Nagpiporma lang. Ito, Tikman mo. Grabe, ang sarap. ang lasa nito, grabe, kakaiba. Talagang masarap. Alaga ba ang sarap niyan? Masarap, di ba? Kukuha akong isang timba. Sage. Hindi ba bato lang yan? Bato lang. Ang sarap ba talaga niyan? Kung di ka maniniwala, tikman mo mismo. Bakit ang bango niya? Sa buhay ko, di pa ako nakakain ng ganito. Ang sarap nitong pagkain, grabe. Yin Xiao Jian, paano mo nakuha yung lasa na yan? Hindi ito possible. Dito sa bakal na kawali, pinirito ng todo. Nagkaroon na maillard reaction. Tapos dinagdagan pa ng sarsa ng kaluluwa ko. Huwag mong sabihing suodyu iyon. Kahit aprituhin mo ang ladrilyo, masasarap pa rin. Ako, ang Heike Noodles, walang talo dati. Sigurado may nilagay kang gamot pampatulog. Sigurado. Heike, alaga namang talo ka ng todo. Maghanda ka na. Isara na ang tindahan mo. Ergo. Kunin ang mga sandata. Mga kasama, basaghin ninyo yung kawali niya. Ihagis ninyo ang lamesa niya. Sirain ninyo ang mga kamay niya. Ayaw kong makita siya muli sa harap ko. Hindi na siya maglalakas loob lumabas habang buhay. Tumigil kayo. Kung ganyan pa kayo, pupunta ako sa otoridad. Sa otoridad. Ang tiyuhin kong matanda ang Prefect Wang. Sage, punta ka sa prefecture. Tingnan natin kung sino ang mahuhuli. May amoy dugo. Ang tawa na yan. Hanshi Tsiemo. Takbo. Anong? Hanshitsemo.
Ang pangalang yan, ang luma na parang kalang. Mas mabuti pang tawagin na lang na Zhang AI Family. Boss, alis na ako ng pwesto. Anong pwesto? Takbo na. Anong kinakabahan pa nyo? Asawa, Hanshi Tsemo. Sila'y mga mamamatay tao na nambibiktima sa yunze ng mahigit 10 taon. Pumatay ng walang awa. Hindi ka mabibilang kung hindi libo, daan-daan na ang napatay. Bakit hindi mo sinabi agad? Takbo na kayo. Huwag kayong gumalaw. Halika rito. Bakit tumatakbo kayong ganito bilis? Sobrang takot ba kami? Sayang naman. Maganda ang panahon ngayon. Plano pa naming kunin agad ang dalawa. Aba, may dalawa ng handang kunin dito. Tapos na kami, tapos na. Nang maginda lang, parang nilagay mo kami sa madilim na misyon. Ano pa hinihintay nyo? Huwag mag-atubili, ihain na. Nagtatangkang mamatay ka ba? Kung hindi masarap. Kayo dalawa, mamamatay kayo ng napakapangit. Kung hindi ninyo ako pakakabusugin, mamamatay pa rin kayo. Anong gagawin natin? Walang makakabusog sa pagkain na to, wala nang pag-asa. Dali na, huwag magtuyot-tuyot. O, kain na, dahan-dahan lang. Nyapos nila hanggang dumurog ang bato. Grabe, hindi na sila tao. Hahadlangan ko sila. Asawa, takbo ka na. Tandaan, huwag kang lilingon. Asawa, kahit mamatay man ako, sasamahan pa rin kita. Ang lasa, hindi pala pangit. Talaga, masarap nga. Tigas, parang ulo ng tao. Ha ha ha. Huy, dagdag pa ng isang pinggan. Asawa, ayos ka lang ba? Halos kitang mamatay sa suntok na yan. Hanshi Tsemo, kayo, dalawa, 10 taon kayong nagpapahirap sa tao. Hindi madali pero nahuli ko rin kayo. Ngayon, kahit ibuhos ko ang buhay ko, alisin ko kayong dalawang basura ng lansangan. Oho. Walang kupas, anak ng pinuno ng Chilonggang. Akala niyong matatanggal niyo kami? Hindi niyo alam ang inyong ginagawa. Sinaktan ka pa namin, at hindi ka pa rin tumigil. Kayo ang walang dangal, walang sportsmanship. Sumalakay kayo ng walang babala sa akin. Akala ko kukuha lang akong ransom. Pero ngayon tinitingnan ko. Kailangan ko na lang humingi ng pambili ng libing. Asawa, ngayon na, tumakbo ka na. Ang tinik na bautse tauha na ito. Isang tusok lang, matatanggal lahat ng lakas mo. Asawa, anong gagawin natin? Saimo, anong nangyayari sa'yo? Simo, di ka pwedeng mamatay. Saimo. Uy, ayos ka lang ba? Hoy, anong gagawin mo? Pinaslang mo si Simo. Ibubuhos ko ang dugo mo. Hahawin ko ang laman mo. Hahatiin ko ang laman mo, piraso-piraso. Iaalay ko kay Simo ang ritual sa kalangitan. Kukuhain ko ang buhay mo. Ang ayaw ko lang, yung palaging sigaw-sigaw. Yuzen. Bakit ka nakikialam, babae ka lang? Sabi mo huhuliin mo ang Honshitsie mo para sumikat. Kaya ngayon, ang malungkot, matandang nawalan ng anak. Yuzen. Tumabi. Buhay pa siya. Gising ka, gising. Mangahas kang siyain ang dangal ng anak kong babae. Hahati-hatiin kita, ihihiwalay ng libong patalim. Ito, ang pamatay ng boss, Chilong Slash. Noong una ginamit niya ang Chilong Slash, na pumatay ng paisa-isa sa 18 tanso. Sa buong Jianghu, walang makatatag sa isang putol na yon. Walang pag-asa, patay na talaga tong bata. Asawa, saluhin mo. Grabe, ang lakas ng kaba. Ang taba ko. Naputol ang taba. Grab. Kaya pa niyang kumagal sa natatanging galaw ng tatay. Ang tabak na kasama ko ng 20 taon. Nasira pa dahil sa isang walang hiya. Sa kamay ng isang walang kilalang tao. Hindi. Mana ba sa inyo ang pagsasalitang bastos? Ibabayad mo ang taba ko. Hindi ba yan sira lang na kaba? Bibigay ako ng bago balang araw. Gago ka. Ito ang tabak na napakahalaga. Pinakamahalaga sa buong bansa. Ano ka ba? Paano ka makakagawa ng mas mabuti kaysa rito? Tawagin ninyo. Dakmain ninyo siya. Ipapakain ko siya sa isda. Grabe ang lakas ng loob. Subukan mong galawin ang asawa ko. Asawa. Tatay, gagayin ko siyang asawa ko. Ha? Yuzen. Papakasal ka sa kanya. Itong walang kilalang nilalang na to. Parang sinasabi niya na ako ang gustong mag-asawa sa anak mo. May asawa na ako. Pwede rin siyang maging ikalawang asawa. Hindi. Pakinggan mo muna ang sinasabi mo. Naku, kasalanan yan. Ang kasal na ito, hindi talaga ako papayag. Hindi talaga pwedeng kumayag. Sino ang makakatanggap sa anak mong babae? Tatay, tinuruan mo akong magbalik ng utang na loob. Ang utang na buhay. Iaalay ko ang sarili ko. Bukod pa dyan. Atay, di ba may paligsahan para pumili ng manugang? Atay, alo kayo ng todo.
Hindi naman pwedeng hindi ninyo kilalanin, di ba? Paano naging labanan para pumili ng manugang? Ganyan ka, mamang. Hindi sinasadya na nanalo ako kanina. Uli tayo ng laban. Ako na lang ang katalo. Gagawin kong sobrang pangit kung gusto mo. Ayos ba sa'yo? Sig. Kung tataksilin mo si Yuzen, papatayin kita. Tara. Ayun, tapos na ang usapan. Naku, saklap naman. Bakit ninyo ako pinapahirapan? Asawa. Ang itsura mo nung inligtas mo ang dalaga kanina. Ang gwapo mo talaga. Hindi ako nagsabi ng ganun. Unang siya ang kumayag sa akin. Hihintayin ko siya. Asawa. Ayaw mo bang magkaroon ng konkubina? Asawa. Yung sinabi ko kanina tungkol sa pagkuha ng konkubin. Hindi mo na ba talaga isipin muli? Mrs. Yung pagkakaroon ng konkubin, puro yaong makaluma at nakaluluma na napag-iisip. Hindi ko matanggap yan. Asawa, seryoso ako. Takot talaga ako. Kung 1 taon at wala pa rin tayong anak. Nga, nakalimutan ko yan. Kung wala akong anak pagkatapos ng 1 taon, baka patayin din ako dahil diyan. Si Mengyu ay umaasa na kaya kong pabilisin ang paggawa ng anak. Mrs. Tungkol sa pagkuha ng konkubin, ibibigyan ko yan ng seryosong pag-iisip. Huwag kang mag-alala. Asawa, seryoso ka ba? Hindi mo niloko si Mengyu ba? Walang dahilan mag-alala. Pero paano naman si Miss Long? Hindi ko siya isipin. Bakit naman? Sa tingin ko maganda naman siya. Masigla at kite pa. May galing din sa paggalaw. Maganda nga. Pero, natatakot akong mabugbog niya ako hanggang mamatay. Handa na. Ngayon na meron ito, lahat ng mga kainan sa The Way, hindi na makakapalit sa akin. Asawa. Ay, ganun ba? Nakatira ka pala sa Giuli. Anong balak mo? Huwag kang mahiya. Sumunod ka na lang sa akin. Hinawakan mo at hinalikan mo pa ako. Huwag mo na isipin ng sobra. Ay. Ano ba ang gusto mo? Anong gagawin mo? Ngayon, nasa akin ka na. Hindi ba pwedeng? Mag-enjoy tayo ng sandali. Mahal kong asawa. Tulong, mahal. Tapos na ang nangyari. Asawa, tanggapin mo na siya. Oo. Asawa, susugal ka ba para sa akin? Makikipaglaban ka laban sa Honshitsie mo. At haharapin mo pa ang pinakamapang uyong galaw ng tatay. Ako, ang binibini. Ako nga, unang beses pa, na napapaibig sa isang lalaki. Huwag kang magkamali. Gagawin ko to para lang mabuhay. Ang dalagang to, cute pala. Alam ko na, 3 minutong kag-init lang to. Gigising din ang ulo niya mamaya. Masasaktan siya sa ginawa kagabi. Tumakas agad. Asawa, babalik ako sa aming seka para dalawin ang aking guro. Kung mabilis, babalik ako sa 10 araw. Pagdating noon, dapat mong magpadala ng 8 nagbubuhat na sedan para kunin ako. Ay, ang dalagita. Medyo cute naman siya. Ayos. Lihim na recipe ng yin. Kakagawa lang. May alam ka na modernong kalaman sa pagkain. Kaya rito sa mundong ito, maaari kang mangibabaw. Kumita ka ng malaki. Nahanap na kita. Ikaw, sino ka ba? Binibining Lin, kain po kayo. Salamat. Walang anuman. Ako ay taga Yuns. Ang negosyo ng pamilya namin. Nasakop ito ng mga tiwali. Kaya napadpad ako dito sa Xang County. Nakakaawa nga. Pero sinundan mo ako hanggang bahay. Ano ibig sabihin nun? Kahapon nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si In Xiaojian. Ang suod yun na bihira. Sobrang nagustuhan ko ang lasa. Kaya sinundan ko siya hanggang Julie. Ngunit hindi sinasadya na ligaw ako. Ngayon naamoy ko ang bango. Nahanap lang. Customer pala. Bakit hindi mo sinabi agad? Alis kami ngayon din. Sabi mo sasama ka sa bahay. Ginoong Yin Xiaojian. Pakiusap, ipagkaloob ninyo sa akin ang sikretong resipe. Handa akong maging alipin ninyo anuman ang gawin. Magpakailanman. Si Ginoong Yin Xiaojian lang ang paglilingkuran ko. Bilisan. Bumangon ka. Lin Ziwan, tumayo ka. Umupo ka. Alam mo pala. May siketong recipe. Nasa loob nito. Bukod sa luya, sibuyas, bawang at sili. At basil at cilantro. May isa pang kakaibang aroma. Tila nagmula ito sa tuyo ng hipon at kabute. Na nakuha doon. Ang galing mo Nahuhuli mo pa ang sekreto ng recipe ko. Ito'y. Ngunit, kung kaya mong mahanap ang sekreto ko, alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Hindi ba recipe lang yon? Ano ba yan? Ganyan lang. Kailangan tabang ibenta ang sarili. Wala na akong kahit ano. Tanging katawan ko na lang ang meron. Sana huwag ninyo akong tanggihan, Ginoong Yin Xiaojian. Sa lihim na resipe na ito, sigurado akong makabangon ulit. Maibabalik ko ang mana ng pamilya. Kahit mamatay ako man, wala akong aatubilin. Ganun pala. Ako na ang bahala sa ato para sa asawa ko. Mrs. Ibalik mo sa kanya yan. Kawawa naman si Lin Ziwan. Asawa ko, tulungan mo naman siya. Boss, narito na yung lugar.
Lin Ziwan, ang 100 tael na utang mo sa Suanyo Bank, kung hindi mo ibibigay ngayon, ibebenta ka namin sa putahan. Suanyo Bank, para sa iyo to. Kanina. Sila yung sumusunod sa akin. Kaya pilit akong pumasok dito. Hindi ko inakala. Nahahila kayo sa gulo. Ayos lang yan. Nagpapapatay ka, ano? Sisunugin ko kayo. Sabihin ko sa'yo. Wala siyang pera ngayon. Huwag kayong lumampas sa katuturan. Ano ba to? Walang kwentang bata. Huwag kang manggugulo kung di mo kayang harapin. Patayin kita, sigurado. Huwag kang magmalaki kung may nakatutok na balahibo sa ulo mo. Akala mo ba malakas ka lang? Kung may ipinong pakpa, ang pinakakinamumuhi ko, kayong mga duwag na nananakot sa mahina. Atayin ninyo siya. Huwag ninyong saktan si Ginoong Yin. Sige, sasama na ako sa inyo pa uwi. Magkano ang utang mo sa kanila? 10 leang. Naging 100 liang. Ubo kumikita ng tubo, ganyan ang patakaran. Hindi mo ba alam? Nang umutang ang tatay mo noon, nakasulat sa papel, malinaw. Maniwala ka man o hindi, ibebenta ka namin sa brothel. 100 liang ay 100 liang. Asikasuhin ko to. Sa loob ng 3 araw, 100 liang. Hahaha. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ko maibibigay, gawin ninyo kung anuman ang gusto ninyo. Say. Huhukayin ko muna ang hukay. Pagkalipas ng 3 araw, isasama ko kayo lahat sa isang libingan. Tara. Malaki ang utang naming loob, Ginoong Yin. Hindi ko ito malilimutan. Ikaw. Huwag ka nang lumuhod. Ang luma naman yan, hindi ko sila matitiis. Yung 2 hangal na yan, ang yabang naman nila. Bibigyan ko siya ng leksyon. Pambuhatin mo siya sa mukha. Ero, paano tayo makakakuha ng 100 liang sa loob ng 3 araw? Kahapon buong araw lang nagbenta kaming sodyo. Kakakuha lang kami ng 2 liang na pilak. Walang lubhang kawalan ng pag-asa. Ako, matagal ko nang inihanda ang plano. Yin Xiao Jian. 2 araw hindi kita nakita. Akala ko susuko ka na. Hindi ko inakala na hindi ka basta susuko. At babalik ka pa sa pagtitinda. Hanap mo ba ay kamatayan? Di mo inakala, ano? Pumunta ako sa tindahan at kinuha ang pinakamahusay na katulong. Ginawa namin ang eksaktong kaparehong bakal na kawali mo. Ganito lang. Bakit ka tumatawa? Dapat kang umiyak. Umiyak ka para sa akin. Natutuhan ko lahat ng trick mo. Papahamak ka na, hindi mo alam. Ang kawali mo, parang kinagat ng aso ang gawa. Kitang-kita na hindi na ayos ang head treatment. Pero sabihin ko pa, di mo rin maintindihan. Magkaiba talaga ang antas ng teknolohiya natin. Yin Xiao Jian. Ano bang ipinagmamalaki mo? May paggiyak ka pa mamaya. Ang suodyo ko. Kalahati lang ang presyo kumpara sa binebenta mo. Sabihin mo, paano mo ako lalabanan? Umalis. Maghihintay ka na lang ng kamatayan. Bumili ka na ng kabaong. Ito ang pagnenegosyo, ha? Kailangan mong kalawakin ang pananaw. Alam nyo ba, sa mundong ito, ang pinakakumikitang negosyo. Ano yon? Alam ko, ito ay pagbebenta ng asin at bakal. Sagot kay Yin Xiao Jian. Ay pagtuturo kung paano kumita ang negosyo. Tama. Tama nga, anak ng may-ari ng negosyo. Sobra ang papuri, Yin Xiao Jian. Kaya, Yin Xiao Jian, gusto mong magbenta sa mga negosyante. Ito ang tinatawag na franchise. Magbibigay kami ng magandang produkto. Kung gusto nilang kopyahin tayo, kailangan silang magbayad ng franchise fee sa amin. Ibibigay namin sa kanila ang teknik. Ang teknik na to, hilaw na materials, at mga kalahating tapos na produkto. Ang buong the way, wala pang nakagawa na kapareho ng akin. Ang eksaktong parehong lihim na recipe, samantalahin natin ang pagkakataon, para kumita ng malaki. Tunay na henyo sa negosyo si Yin Xiao Jian. Nakakamangha. Hindi ko inakala, asawa, marunong ka ring magnegosyo. Siyempre, hindi ko sasabihin sa inyo, nag-franchise ako ng kainan at nalugi ng 300,000. Kaya, anong balak ibenta ni Yin Xiao Jian? Teknolohiya, at malupit na galing. Tingnan ninyo, pinakamalupit kailanman, bagong labas na produkto. Ito naman, tinatawag na instant noodles. Kailangan lang ng mainit na tubig. Ilagay sa kumukulong tubig ng 3 minuto. Agad, luto na. Grabe, ang galing. Totoo ba to? Ma'am, ang sarap ng noodles na to. Mas masarap pa kaysa sa hiki noodles sa kabila. Mas masarap talaga. Ito ang pangalawang produkto namin. Ito ang wilong. Lasa, maalat, sariwa, mayanghang. Tikman ninyo. Ito ang pangalawang produkto namin. Halina, tikman ninyo. Ang anghang. Panalo. Alaga bang totoong wilong ito? Ang itong Mianjin ay ginawa ko mismo. Gawa sa aking eksklusibong recipe. Dahil nagmula ito sa Dawei. Kaya pinangalanan namin itong wilong. Ito naman, mas mabigat talaga ang dating. Halatang nabubulok ang tofu. Itim at nakakadire. Ito naman, amoy, hindi ka maakit. Kumain ka, mas masarap. Tawagin natin itong stinky tofu. Tikman mo. Paano ito mabebenta? Ang bagay na ito, pampalakas, pampalibog pa nga. Pero mahilig ako sa mga mabaho. May kakaibang lasa. Masarap talaga. Amoy ay mabaho na. Pero lasa, mabango at masarap. Halika, subukan ninyo. Instant noodles. Spicy strips. Stinky tofu.
Gaano karami? Gusto ko nung ganon din dami. Kunin niyo na lahat. Nauna ako, gusto ko rin. Hindi ko binbenta. Hindi binibenta. Kami, teknolohiya lang ang ibinibigay. Kayo, gaano karami ang kailangan? Kaming mag-supply ayon sa gusto ninyo. Magbibigay kami ng paninda. Ituturo namin kung paano gawin. Kung gusto mong maging boss, kumita. Gawin natin ang negosyo ng magkasama. Minsan lang ang pagkakataon sa buhay. Kailangan kumilos kapag panahon na. Swerte naman, bihira to. Nasa inyo na yon. Kaya nyo ba? May potential too. Sasabak ako. May kwenta to. Gusto ko ring maging boss. Magkano bayad sa franchise? Limitado, 2 liyang lang. Paglipas, wala na. Kakaunti lang ang slots. Limitado sa 100 na pwesto. Unang dating, unang makakakuha. Kayo, mag-sign up na. Aka muna ako magseg. Ako rin. Kung gusto mag-sign up, hanapin si Bibi, Linziwan. Panalo na to. Boss, paano ba? Alam mo lahat ng bagay? Siyempre naman. Tumabi kayo. Linziwan. Umalis na ang 3 araw na palugi. Nasaan ang 100 liyang? Ara, sumama ka sa akin. Punta tayo sa brothel. Ara, sumama ka sa akin. Punta tayo sa brothel. Boss, anong gagawin natin? Huwag magalala. Hindi na kailangan kaming umaksyon. Bitawan mo ako. Pangahas kayong guluhin ang pagkakakitaan namin. Bugbogin siya. Alay, sa klolo. Atayin ninyo siya. Tigilan ninyo. 100 liyang. Huwag kang bibitiw. Kung lalaitin mo pa si Miss Lin, Papatayin kita. Sige, ang lakas mo. Asawa. Kapag naayos ko na ang negosyo, babalik talaga ako. Ginoong Yin. Binibining Su. Ako pong asawa. Utang na loob ko sa inyo. Wala akong maibibigay na kapalit. Ang hiling ko lang, ibubuhos ko ang buong buhay ko. At palaging sasamahan ka. ay, tama. Nasaan si Kuya Uwa? Ibinigay niya sa akin ang kontrata mong nagbebenta ng sarili. Pinunit ko na. Asawa. Ayaw mo na ba sa akin? Boss, tinatawag na kita ng asawa mo. Hihintayin ka namin makauwi. Ang singsing na ito. Magdadalang swerte sa'yo, lalampas ka sa panganib. Ingat ka. Mahal, ilang pera na lang mayroon tayo. May 21 wen pa lang, asawa. May naitakda na ang talent ko. May silbi ako sa mundo. Kahit ubos ang pera, babalik din. Ilang araw tayong nagpagod, halos wala nang naiwan. Kung ganito pa, baka mapahamak tayo. 5 araw na lang ang natitira. Saan natin kukuhanin ang 1,000 liyang? Wala akong ganoong pera. Kung hindi ko mabayaran ang opisyal, tapos na tayo. Asawa, dali, mag-franchise na tayo. Kaya natin yan. Kulang na ang oras. Kailangan nating mag-isip ng ang pinakamabilis na paraan para kumita. Isang anunsyo pala ito. Maghain ng mga mungkahi. Malaking gantimpala. Opo, asawa. Maraming may-ari ng negosyo rito. Magbabayad sila ng malaki para sa magagandang ideya. Mapagkaloob talaga ang mga ito. Tingnan ko nga. Ika-negatibo 5 ng ika-9 na buwan. Depositong 100 liyang. Ibig sabihin, bukas na yan. Isang gabi lang ang oras. Saan ako kukuha ng 100 liyang? May 100 liyang dito. Makatutulong ito sa Ginoo. Maari ko bang malaman ang pangalan ng dalaga? Ako ay nagngangalang Wei. Nakakita ko lang sa inyo nagtitinda kanina. May angking talino ang Ginoo sa negosyo. Kaya ang 100 liyang na to, ituring na tulong para matupad ang pangarap mo. Si Binibini Wei. Pansinin mo ako. Napakahalagang paninda. Tama yan? Pero 100 liyang, hindi ko ibibigay ng libre. Ang perang panalo mo, hahatiin natin, ikaw 30, ako 70. Asawa, kami kukuha ng 70%. Ang 70% ay kanila. Hindi ba kikita tayo ng 3,344 liyang? Ilang araw na lang ang natitira. Anong gagawin natin? Mabunga ang ating pagtutulungan. Kapatid Yin Xiao dyan. Maghihintay kami sa iyong tagumpay. Dapat magtagumpay ka lang. Walang pagkabigo. Anong kleseng babae ito? Bakit parang nakakakilabos siya? Magdamag akong nag-isi. Sa isang igla, huhuliin sila. Kuhain silang lahat. Asawa, parang may mali. Umalis na lang tayo? Pati pulubi, nakakapasok pa. Wala nang bantay sa pintuan. Dumating sila. Sila ang 4 na malalaking negosyante. Asawa, ayos na to. 4 na naglalakad na. Malaking kaban ng yaman, di ba? Ang 4 na ito, pag-aari itong Dawe. 4 na dakilang mga ngalakal. Bawat isa, kayamanan na kayang pantayan ang isang bansa. Isang estratehiya lang. At kikita ng ilang daang tile ng pila. Kung makabuo ako ng isa, 1 taon hindi ako mag-alala sa pagkain at dami. Hinihiling ko sa inyo, magsipag-alok ng mga ideya. Tayo sabay nakikita ng malaki. Ang mga estratehiyang matatangga. Ay babayaran agad sa lugar. Hindi namin ipagpapaliban. Kung may napakagandang plano, kami tiyak na, magbibigay na malaking pondo. Tawagin ninyo ang mga tao. Ipakita natin sa lahat ang ating sinseridad. Ang pulong ng paghain ng ideya ngayong araw ay gaganapin bilang isang paligsahan. Ako, Yin Xiao Jian. Nakiusap ako, pahintulutan ninyo. Ang sinumang akyat sa entablado, kailangang pumirma muna ng kasulatan ng buhay at kamatayan. Ano? Kasulatan ng buhay at kamatayan. Pwede pa bang bumaba ngayon? Pumirma ng kasulatan ng buhay at kamatayan. Ibig sabihin, mag-isip muna bago umakyat.
Ipakita ang tunay ninyong galing, at ipagsapalaran ang buhay. Ang talo ay papatayin ng 1,000 palaso. Tanga. Dumarating kayo rito para maghanap ng kamatayan? Pulubi tato, umakyat pa sa entablado. Akala mo mahaba pa ang buhay mo? Tingnan niyo kung paano siya mamamatay. Asawa, bumaba ka na. Uwi na tayo. Ito si Kian sa Ixian. Sinasabing siya ang nangungunang taktiko ng Yunze. Siya ngayon, gamit ang estratehiya, inasak niya ang 100 taong negosyo ng pamilya Lin. Kailangang lumuhod ka. Lumuhod ka at magyukod ng 3 beses. Noong una, tinanggihan niya ang panliligaw ko. Kinatun ko na lang sumuporta sa kalaban ng pamilya Lin. Isang tusong plano, winawasak niya ang 100 taong negosyo ng pamilya Lin. Kung siya nga, kaaway ni Lin Ziwan. Kaya, kaaway ko rin. Minamaliit niya ako. Darating ang araw, hahukayin ko ang mga mata mo. Kayo, magsagot na. May plano ako, isang napakatalinong plano. Mag-imprenta ng maraming polyeto at ipamigay. Ang may hawak ng polyeto, makakatanggap ng diskwento. Makakataas nito ng malaking bilang ng benta. Walang kupas si Kian Gongzi. Ang pulubi na yon, tatamaan na siya. Ang planong ito, tatawag ko itong Kupon. ikaw. Aano mo nalaman? Alam yan kahit batang 3 taon. Kalokohan. Kupon. Ito ay aking natuklasan, walang katulad, na nakuha ko matapos pag-aralan. May mas magandang ideya ka ba? May naisip ako. Parehong produkto, ang bilang ng bibili, at ang presyo ay mag-iiba. Kapag mas maraming bumibili, mas mura. Tawagin natin itong Sabay-sabay na bili. Galing. Dahil gusto nilang makinabang, huhikayatin nila ang iba. Tama, Tuso. May alam tong pulubi. Huwag husgahan ang tao sa itsura. Pulubi. Pulubi. Aano niya naisip ang ganitong plano? Hindi pwede. Hindi pa ako tapos magsalita. May isa pa akong plano. Maggagawa ng card. Bawat tao pwedeng kumuha. Stored value card. Pwede maglagay ng pera sa card. Kapag gagastos, iswipe lang ang card. Hindi ba ito basta pagtatala lang? Anong kakaiba dun? Tahimik ka. Wala pa akong tapos magsalita. Mag-top up ng 1,000. Magbibigay ng 200. Top up 2,000, libre 500. Sasabihin ko lang, anong customer? Sino ba ang katanggi? Ang husay ng ideya, gumamit ng malaking pera. Ikandado mo na ang customer. Wala na silang ibang mapuntahan kundi ikaw. Ang pinaka-importante, pagpasok na ng perang yun, maaari ka nang mabilis mag-expand ng tindahan. Talaga namang, parang genius na plano to. Pawisan na ako sa ganda nito. Hindi pwede. Bakit hindi ka bumaba? Huwag mo akong hadlangan kumita. O kaya, sabay-sabay na kayong magtulungan. Mabilis ang schedule ko. Hindi ko sinasabi na ito kontra sa inyo. Sinasabi ko lang na ang nasa harap ko, mga walang kwenta, mga kalaman sa negosyo galing lang sa marketing accounts. Akala nila kayang talunin ang buong mundo. Ang dami pala ng mga business geniuses dito. Pero wala naman talagang makatatapa. Diyos man ang humarang, patayin. Buddha man ang humarang, patayin din. Dumating na ang Diyos ng negosyo. Ang kanyang 99 na ideya. Bawat isa ay napakahalaga. Hindi dapat malaman ng iba. Lahat ito akin. Akin. Takas. Gayon, marami kayong napatay. Problema 2. Anong hindi pwedeng ayusin? Huwag mong kalimutan. May koneksyon kami sa itaas. Ayos kayo ah. Kaya pala pinapirma kayo ng kasulatan ng buhay at kamatayan. Ah, ganoon ba? Matagal nyo na pala gustong patayin ng mga saksi, di ba? Buhay ka pa. Dumating ka sa tamang oras. Sinasabi namin, ang mga taong ito rito, ay pinatay mo lahat. Sa hukuman, maniniwala ba sila sa'yo? O maniniwala sa amin? Ikaw ay isang henyo. Sa hinaharap, tiyak, magiging malaking banta ka sa amin. Kami, ilibing ka namin at tatayuan namin ng lapida. Anong 4 na malalaking mga ngalakal? Greb, makitid ang paningin ninyo. Ako, kaya kong kitain sa inyo ang perang. Hindi kayang kitain kahit ng 10 salinlahi. Tingnan ninyo. Huwag kumura. May potential ang project na Jubensya. At eto pa, escape room. Ang bongga. Meron ding LME, at ang BB carriage. May saysay ang mga ito. Kita araw-araw, Grebe. Isa pa, panalo agad. Ang interesting ng mga blind bots at lucky bug. Ganyan lang ang kombinasyon. At tipid trabaho lang. Mabebenta lahat. Pero ang pinakamatalino ay itong na-auction gin. Isang linya lang. Ngayong pista, tatanggap lang ng regalo na na-auction gin. Tiyak na, mabubuhay ito sa alama. At ang mga ito, bahagi ng commercial plan ko yan. Kahit simpleng galaw lang, mapapaaman ko kayo ng sobra. Master, tanggapin ninyo ang paggalang ng inyong alagad. O sige, iba na naman to, ah? Seg. Ituturo ko talaga sa inyo. Matutulog sa sahig ngayon. Bukas, boss na. Ang bukas mong sarili. Magkapasalama. Sa pinagsikapan mo ngayon. Seg. Gusto kong yumaman. Gusto kong yumaman talaga. Yumaman. Gusto kong magtagumpay. Wala akong wala.
Kumakaway ng malakas. Huwag kang mahiya sa sarili. Di ko akalain na ang successful. Maaari palang lokohin sila. Ayos, ang sarap. Huwag kang gumalaw. Binibiro mo kami kanina? Atayin ninyo siya. Para hindi na mag-ulo pa. Patayin ninyo siya. Ikaw din, sinubukan mo akong pasabugin. Patayin kita. Itigil ninyo. Way na miss. Sino ka? Tawagin ninyo ang mga tao. Tigil na yan. Ang mga tauhan mo. Nahuli ko na lahat. Ako ang pinakamalaking negosyante sa APA. At ang pinakamayaman sa Dawei. Tinatawag akong Maye. May impluensya ako sa itaas. Kung hahawakan mo pa ako, lilipulin ko ang pamilya mo. Maghahir ako ng mga killers sa buong bansa. Wawala ka kasama ang buong angkan mo. AMEI. Lilipulin ang angkan ko? Sige naman. Siguraduhin mo lang na ipatutupad mo yan. Sino ba talaga siya? Hindi nga ako nagkamali. Nabuhay ka hanggang sa huli. May mga bagay. Alam mo na pala, di ba? Gaano nakalaki ang kita? Hindi bababa sa 5,000 tael. Pero, nasa kanya na kung bibigay. Huwag kang mag-alala. Marami akong diskarte. Para di siya makatanggi. Ang gobernador ng Yuns ay kapatid ko sa dugo. Kung makikipagkaaway ka sa akin, ibig sabihin, makikipagkaaway ka sa gobernador. Kayong dalawa, walang kalaban-laban na. Narito na ang gobernador. Hahaha. Tulong ng langit ito. Gobernador Liu, magbigay po kayo ng katarungan para sa aking inosente na sarili. Ang dalawang mandirigmang ito, pinatay ang lahat ng nandito. Tulungan niyo po ang tatlong kapatid ko, napahamak din, ang maruming kamay nila. Kolusyon ng opisyal at negosyante. Sinisiyaan mo ako. Alam mo ba kung sino siya? Isang malaking tao, mas malaki pa ba ito? Kayang lampasan ang Prince Jing? Ano bang dapat ikatakot? Hala, kain tayo ng maayos. Si Lolo ma ba to? Apo. Hindi. Ikaw ang lolo ko. Ako ang apong lalaki mo. Nasaan ang 5,000 liyang kong pila? Huwag kang alisin ang kusta mo. Bro, huwag mong isipin na dahil yun ang yaman ko. Lahat ng utang ang laman ng katawan ko ngayon. Wala nga kahit isang cents. Wala talaga. Madyangke. Sa 5,000 liang na tinanggap mo, 3,500 liang ang sweldo ng hukbo ng korte. Gusto mo bang maranasan? Ang bunga ng pagtanggi magbayad ng sweldo ng hukbo? Sweldo ng hukbo. Si Wei, para sa mga kasamang T-Army. Salamat sa perang ginalaw ni kapatid Jin. T-Army. Ikaw ba'y? Gino, mamatay na ako. May tao. Ihatid lahat ng mga kabayo sa bilangguan. Hintayin ang hatol. May pera ako. Ibabayad ko. Magistrado, may dumating, bibili ng opisina. Ako po'y sumusumpa, nagkikiyamay sa magistrado. Ah. Magistrado Wang. Bakit naka-uniforme ng magistrado ka? Ang kapal na mukha mo. Anong pangalan ng inyong posisyon? Magiging magistrado po ako. Magistrado. Yin Xiaojian. Di mo inasahan, no? Kasarang lang kagabi. Kahapon lang, ako ay napromote bilang magistrado. Tapos na tayo, tapos na. Naging magistrado na siya. Bakit napakalaswa ng pagkakataon? Kung hindi, kailangan ko bumili rin. Kailangan nakapantay na opisina para lang pantayan. Kung hindi, sandali lang, patayin nila ako. 1,500 taels. Hindi sapat, anong gagawin? Ilang araw lang, di tayo nakita. Ah. May kakayanang bumili ng opisina ka pala. Naririnig ko nga, kahapon ka raw sa Sanfeng House. Ang yabang mo raw doon. Bakit? Gusto mo pa bang linisin ang bayan, no? Ano nang ibig niyang sabihin diyan? Yin Xiaojian. Bago saktan ang aso, tingnan muna kung sino ang may-ari. May isang mataas na opisyal na sa ginawa mo kahapon. Sobrang galit. Sino ang opisyal na yon? Lagi nilang sinasabi na may suporta sa itaas. Baka yon ang kanilang proteksyon. Yung si prefect. Mukhang ulan na. May mga damit pa kung hindi na iaalis sa bahay. Umalis na muna ako. Gusto mo nang umalis agad? Nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Ang espesyal na araw? Ngayong araw. Ah. Magandang araw ito para kumita ng yaman. Ah. Alam na. Ay nako, Yin Xiaojian. Aw mo ngayon para sa pagsusuri ng katawan. Nakalimutan mo ba? Pagsusuri ng katawan, sa tingin ko, masyadong madali. Ang katawan ko, kumain ako ng inihaw na kamote kahapon. Hindi masyadong maayos. Bumibili muna ako ng karne. Pwede ba? Eh yan ang maganda. Dadalhin ka kay Yarzhang para sa pagsusuri. Zhang. Patay ka na, Per. Tara, lakat. Ay, bitawan niyo ko. Pasok. Dr. Zhang. Suring na mabiki. Hanggang lubusan. Suring mabiti talaga. Yin Xiaojian. Dumating ka para magpa-inspeksyon. Di ba? Maghintay ka sandali. Tara. Dr. Zhang, wala kaming galit sa'yo. Bakit mo naman ako sinasaktan ng ganito? Inspeksyon lang naman ito. O gawin mo na lang na madali na. Hoy, binata. Ito ang gamit ko para ayusin ang bintana mamaya. Umupo ka muna, magpahinga ka. May tubig sa lamesa. Ma'am.
Mukha namang mabait ang Dr. Zhang. Hindi siya basta magkapabaya. Ako, isang mabuting binata. Mamatay ako dahil sa ganitong kahangalan. Mamaya, iyak ako sa kanya. Pag nagselos siya, tiyak tutulungan niya akong makalusot. Hindi naman, di ba? Walang isa man lang ang nakapasa sa pagsusuri. Lahat hinatulan ng parusang kamatayan. Noong nakaraang taon lang, ganito karami na ang nagkapariwara. Hindi yan, doktor. Halimaw ang nilalang na yan. Pinapadala ko rito ng isang korot na opisyal. Hindi nila balak na mabuhay ako. Takbo! Ito lang ang posibleng paraan para mabuhay. Bakit ka kinakabahan ng ganyan? Kakaalis lang naman ako para huminga ng sariwa. Yin Xiaojian, Yin Xiaojian. Ikaw ang modernong taong marami ng alam. Tiyak may paraan ka. May paraan na. Yin Xiaojian, lumapit ka. Yin Xiaojian, huwag kang matakot. Isang tingin lang ang gagawin ko. Isang tingin lang ang magatakda ng buhay mo, natural na kabado ako. Bakit sobra yung reaksyon mo? Kung gusto mong tingnan talaga, bibigyan kita ng sobra-sobra. Ayos na yan. Ngayon na mismo. Ah. Nagtagumpay. Buti na lang dati nagkiskis ako ng metal para mag-apoy. Nagkakinis ako ng bakal na uka para gawing salamin. At tinabalik ang sikat ng araw para maistorbo ang kanyang paningin. Bakit nakaayos mo na yung pantalon? Dr. Zhang, hindi mo ba kagagaling lang tumingin? Baka naman hindi ka humusga ng maayos. Sabi sa labas ng Dr. Zhang ay, isang mata ang naghuhukom ng buhay at kamatayan. Kapag narinig yan ng iba sa labas, ang reputasyon, maari itong masira. Ay, bahala na. Malinaw na ang nakita ko. Nakalusot na. Hindi biro ako talaga. May pangalawang sek pa. Anong pangalawa? Wala namang pangalawa. Anong balak mo? Kayo mga kabataan ha. Ang sigla ng apoy, ang dami. Tingnan ko kung gaano ka kasigla. Kabataan. Hindi kami sa daway ang nag-aalaga ng useles na tao. Yung tinatawag na pisikal na depekto, hindi makakaanak. Yung kulang ang bahagi ng katawan, ituring na inutil. Kaya, Kailangan kong tingnan ang kakayahan mo. Okay ba? huwag kang mag-alala. Madali lang tong sek na to. Talagang simple. May dala ako rito. Isang bihirang piyesang spring picture. Grabe ang dating. Sobrang nakakagulat. Baka hindi mo mapigilan sarili mo. Anong gagawin mo? Hehehehe. Hindi naman, wala namang ganoon sa'yo. Parang kalat ng malilikha, di maintindihan. Kahit mga santo, walang reaksyon. Parang sinasadya niyong patayin ako. Walang galaw, di ba? Ay, tama na, tama na. Susubukan ko uli. Siguradong kakayanin natin. Maniwala ka sa akin. Dahil ikaw lang naman. Sige, isang pagkakataon pa. Guro sa hard drive. Pakiusap, tumulong kayo sa panawagan. Pumasok kayo sa isip ko. Ikalawang kapatid o ikalawang kapatid. Kailangan mong kumilos ng mabilis. Buhay ko o kamatayan, nakaasa sa'yo yan. Hindi pwede, di ba? Ang galing. Grabe, ang galing. Ako na naman, 50 taon na akong nag-alaga ng pasyente. Unang beses kong nakakita. Ang ganitong husay. Pasa ang check. Sabi ko na nga, ang ikalawang kapatid ko. Walang katulad sa buong mundo. Ano? Sabi ni Yarzang, pasado. Impossible. Siguradong nagkamali tayo ng dininig. Sa 5 taon na to, hindi ko pa narinig ang salitang yon. Hindi pwedeng totoo. Talagang hindi pwedeng totoo. Yin Xiaojian, pumasa sa pagsusuri. Lahat normal. Yarzhang, hindi ba't napagkasunduan natin to? Walang problema rito. Dapat may problema siya. Inaapi mo ba ang matanda? 50 taon na akong naglilingkod bilang manggagamot. Palagi akong tapat at patas. Walang problema nga. CJ. Ginoong Wang, kung wala ng problema, Sag. alis muna ako. Paalam. Hinto. Dakpin ninyo ang lalaking ito. Dalhin agad sa pasukan ng palengke. Putulin ang ulo. Magnanakaw Yin Xiaojian. Kahapon sa Chonfeng House. Pumatay at nagnakaw. Ngayon, nahuli siya ng opisyal na ito. May hawak na ebidensya at salarin, nahuli na. Ngayon ipaparusahan ng lantaran. Bilang babala sa iba. Ang perang ito, ako ang nanalo pabalik. Napanalunan ko ito sa Chunfeng House. Tumahimik ka. Ikaw, mababang panday. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Akala mo ba, magagawa mong manalo ng ganitong dami ng pera? Hindi ako pumatay. Inosente ako. Ikaw, bulok na opisyal. Malapit ka nang mamatay, pero tumitigas ka pa. Sinasabi mong ikaw ay inosente. May testigo ba? At ang ebidensya? Patayin. Yin Xiaojian. Huwag ninyo akong pagsisihan. Nakakapatay ako kung kailangan. Nakasalungat ka sa taong hindi dapat pinag-away. Kaya kailangang mamatay ka. Atayin. Binibining way. Nangangahas kang manggulo sa entablado ng parusa. Iyan ay hatol na kamatayan. Aray!
Tao diyan, dakpin ninyo siya para sa akin. Anong ginagawa ninyo? Ikaw, nangangahas kang umatake sa opisyal ng korte. Kayo naman, Ikaw na may apelidong Wang. Matalino na ako sa iyo na matagal na. Ikaw na pulang opisyal. Six nga. Inaakala mong natatakot ako sa iyo? Ako ba ang nagbanta? Siya ang nagbanta. Hoy! 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 Babala, babaeng bayani. Mag-usap muna tayo ng maayos. Tingin ko, ang babaeng ito, may tindig, hindi pangkaraniwan. Tila may pinanggalingan. Maaari mo bang sabihin ang pangalan mo? Sino ka? TE Army. Ikaw, ikaw. Ikaw ba ay mula sa TE Army? TE Army. Takbo kayong lahat. TE Army. Bakit kayong lahat tumatakbo? Ayos yan. Huwag mong akalaing may TE Army na magpoprotekta sa'yo. Hindi pa rito nagtatapos ang usapan. Ako, papahirapan kitang mamatay. Bakit hindi ka tumakbo? Bakit naman ako tatakbo? Salamat. Antala pa nga. 2 beses mo na akong sinagi. Ano? Mabilis ang pagkilos ng sundalo. Tara na tayo. Hay naku. Babaeng manirigma. Utang na loob ang pagligtas. Mababayaran ko yan sa tamang panahon. May 5,000 pa ako. Buti may 20 pilang-pila pa ako. Para, gastusin na lang natin. Halata namang pulubi. Hindi kita pagsisilbihan. Sakto, tignan mo yung mukhang marupok. Wanyu, tanggerong ama nitong mahirap na lalaki. Sakto siya para sa'yo. Grabe naman, perpektong tagma sila. Hey, bini-bini. Ang ganda ng hairpin mo. 20 liyang, bibilhin mo ba? Kliyente, halika po, pasok na kayo. 20 liyang para sa sirang hairpin? Kliyente, may magandang hairpin ako rito. Lumapit ka dito, bilisan mo. Yung hairpin na ito. Sa tingin ko, magugustuhan ng asawa ko to. O kaya naman, mag-offer ka na lang ng presyo. Paumanhin, mahal na kliyente. Ang hairpin na ito, naipamana sa aking ama ko. Ito lang ang alaala ko sa kanya. Sige na. Tama rin naman. Mahalaga nga ito sa'yo. Oh, miss. Naway maging masaya kayo. Alam po. Mukhang kilala ko to. Tigil muna, mahal na kliyente. Bakit walang tao? Tara na. Anong nangyayari rito? Sinalakay ba ng kalabang bansa? Huwag kang puro usap. Anong kalabang bansa? Ito ang TE Army. Walang masabi kung bakit natakot ang mga tao. Kapag nakita ng mga tao ang TE Army, sila agad kumakabo. Pakawalan mo ako. Mrs. Pakawalan mo ako. Siya yung tumakas mula sa nayon. Mas mahirap hulihin kaysa manok. Asawa, huwag kang lumapit. Huwag kang gumalaw. Ipipalo mo ba ang misis ko? Siya ba ang misis ninyo? Mukhang maganda at maliksi. Ibigay ninyo sa amin, mga tol. Maglaro lang naman kami. Huwag kang gumalaw. Kilalang kilala ko siya. Isa siya sa inyo ba? Wei Xiangning. Alam ninyo to, di ba? Anong kalokohan yan? Magandang araw, General She. 500,000 sandalong uson ang humahamon. Gayon, kailangan mag-ipon ng perang pandigma. Gili, kailangan mag-ambag ang baryo. Kailangan maglaan ng pondo. 5,000 liyang. Sa loob ng 10 araw, dapat bayaran. Kung hindi, lalek, papasok sa hukbo. Babae, ipapadala bilang mga army prostitutes. Hindi ba nagbayad na ako ng 3,000 liyang? Bakit kulang pa rin? Kailangan mo 5,000 liyaw. Noong una, 100 liang lang ang kailangan. Doon kami lumalaban ng buong tapang. Pera lang ang habol ninyo. 5,000 liyang lang. Katumbas ng pera para sa 3,000 warblades. Wala akong pakialam kung kayo'y nagbebenta ng anak o anupaman. Pagkalipas ng 10 araw, kailangan may pera na akong makita. Ang nayon na to, liblib at dukha. Bawat pamilya, buong taon. Hindi nakakakuha kahit 1 liyang. Aha, paladukhang ngayon nga. Sinasayang ninyo ang oras ko. Walang mapipiga akong tubo. Jagawin ninyong target ng mga bagong recruit. Pipiliin para mag-practice. Para lang makakita ng dugo. Kaya ko may bibigay ko. Sa loob ng 10 araw. May bibigay ko sa inyo, 3,000 dekalidad na warblades. Si Kuya Ojian, nagmamayabang na naman. Anong ipinapakitang kakayahan niya? Isa lang siyang simpleng panday. 3,000 warblades. Kailangang hindi bababa sa 100 panday. Abuti na mahigit kalahating buwan bago matapos. Inaakala mo bang lokohin mo ako? 5,000 piraso. Sa loob ng 10 araw. Sedge, kung 5,000 ang gusto ninyo, pagkalipas ng 10 araw, kung hindi ninyo may bibigay, Bahala ka na sa gagawin mo. kung may sirang piraso lang man, Gili. Walang iwan, hindi iwanin ang buhay. Tara. Kayo. Walang kailangan kayong magkasalamat sa akin. Ako ba, kababaw lang ang nagawa. Kaunting ambag lang. Tumbahin ninyo siya. Hoy. Tigil. Tumigil kayo. Huwag ninyo siyang suntukin, asawa namin siya. Anong ginagawa ninyo? Ambot sa'yo, Yin Xiao Jian. Anong sala ko? Bakit ka ba matigas ang ulo?
Mababawi mo ang buong baryo dahil sayo. 5,000 pananghangin. Ano ang gagamitin mo para gawin yun? Ako, Ituloy ninyo, sira pa rin siya. Huwag. Si Wanyu. bakit siya? Asawa. Kilala mo siya? Nagkita lang kami minsan. Mga kababayan, 10 taon nang hindi nakita. Bumalik na ang anak ni Apo Huangqi. Anong nangyayari dito? Mabuti na, andito ka na. Tulong na. Tulong po sa amin. Bangon ka agad. Lahat bumangon kayo. Ang negosyo ni Pitong Ginoo sa kabisera. Ayos pa naman. Kailangan namin 5,000 taels ng pilak, agad. Ang ama ko. Nagalit siya sa mga makapangyarihan sa kabisera. Kinuha na lahat ng aming ari-arian. Lubhang nagalit at nalumbay siya. Noong 2 taon na ang nakalipas, pumanaw na siya dahil sa sakit. Wala na kami. Ginoong Huang. Taon-taon, naglalaan siya ng pilak para sa aming baryo, para mag-ayos ng tulay at kalsada. Walang magandang kapalit ang kabutihan. Gayong taon pa lang ako nakarating. Dumating ako sa Yunze, pero dinaya ako at ipinagbili sa bahay aliwan. Kahit malapit lang sa aming tahanan, hindi pa rin ako makawi. Buti na lang may isang ginoong gayong araw. Nagbayad siyang 20 tiles para sa aking gintong hairpin. Kaya nakalaya ako. Binibing. Ikaw nga. Gino, Ay ikaw. gayon ang ginoong ito. Ang nagbayad para palayain ako. Napakabait mo, Ginoo. Hindi pwede. Ginang Wanyu. Hindi mo yata nakita ng tama, ano? Paano naman makakabili siya ng kalayaan ng isang mababang panday? Walang tera. Ako mismo. Nanalo ako ng 5,000 taels sa Tsunfenglo. AMEA. Saan na ang 5,000 mo? Ilabas mo, ipakita mo. Nawala raw yon, hindi mo ba alam? Kalokohan lang ang yabang mo. Ano bang ipinagmamalaki mo? Yin Sir Jian. Ikaw nga pala, hindi ako nagkakamali. Uy, pala palang kababata niya si Wanyu. Asawa. Asawa. Kunin mo na siya bilang asawa. Ay naku, huwag na kayo magbiruan. Mga kabarangay, kung nangako ako sa inyo, gagawin ko iyon. Kaya, sundin niyo lang ako, maniwala kayo sa akin. Tayo, malalampasan natin to. Sino ka ba? Bakit ka naman kami susunod? Tama. Isang dungong panday lang. Anong ipinagmamalaki mo? Hindi naman ako. Mga kabarangay, narinig ko na ang upuan ng punong baryo mula pa noong 10 taon na ang nakalipas. Para lang sa ama ko na palaging walang laman. Kahit hindi ako kasinggaling ama ko. Alam ko naman ang paandar sa pagnenegosyo, mga paraan para mag-survive sa kahirapan. Kaya siguradong madadala ko kayong makakaligtas. Mga kababaryo, suportahan niyo ba ako bilang pansamantalang pinuno ng baryo? Ang tanga mo ba? Kung ikaw ang magiging pinuno ng baryo ngayon. Sasabihin ko sa'yo, kapag binatay nila ang lahat. Tapos na tayong lahat. Ito ang aking bayang sinilangan. Ako at ang Julie, isa ang kapalaran. Magkasama kaming mabubuhay o mamamatay. Ang Julie. Wala pang babaeng pinuno ng baryo dito dati. Talagang sumisira to sa nakagawian. Ngunit sa ngayon, ito ang napaka-espesyal na hakbang. Gamitin na natin ang patay na kabayo parang buhay pa. Ako. Sumusuporta ako kay Wanyu. Bilang pansamantalang pinuno ng baryo, lahat ay susunod sa kanyang mga utos. Magliligtas tayo sa sarili. Kailangan natin ibuhos ang lahat ng lakas. Ang kaba naman. Tumitibok ang puso ko. Tuloy-tuloy ang pagkabogbog. Pasensya na. Akala ko noong bata pa ako. Nag-pull all-nighter ako. Sa wakas tapos na. Mahal. Dumating na yung kababata mo. Yin Sa Jian, sinunod ko ang sinabi mo. Hinati ko yung lahat ng lalaki sa nayon, sa 3 grupo. Yung malalakas, yung mga gawaing mas pinong kamay. Naasing na lahat. Seg. Mga babae, kailangan din kayong kumilos. Kung hindi, di natin makukuha ang petsa. Mga babae? Anong gagawin ng mga babae? Sundin itong listahan. Maghanap sa bundok at sa mga bukirin. Ito ang susi sa pagtitigas ng bakal. At ito rin. At ito naman. Tipunin ang lahat ng marunong magkarpintero sa nayon. Tipunin lahat. Sa bahagi ng ilog na pinakamabilis ang agos. Itayo ang 3 ganyan. Magkakasing tulad na kubo. Kailangang matapos sa loob ng 2 araw. Saj. Asawa. Asawa. Anong magagawa ni Menkyo? Gusto ring tumulong sa Menkyo. Ikaw ba? Itatabi ko para sa final. Ang gagawin mo, diretso itong tungkol sa buhay o kamatayan natin. Mahal, pumunta ka sa kabisera. Punta ka sa pinakamalaking pamilihan. Bumili ka ng 100 gin ng mga ladrilyo. Kasama pa ang 200 gin na luat. At 100 gin na batong phosphate. Sa pinakamabilis na panahon. Ah, nga pala. Ito ang kaunang bayad. Ang huling bayad naman, tayo na lang. Utang muna natin sa ngayon. Matalinong magsalita, no? Kausapin mo yung pamahalaan ng tindahan. Sige, Menkyo, maghanda ka na. Alis na tayo ngayon din. Si Aojian. Ang bait naman ng asawa mo. Nga pala. Ito para sa'yo. Dahil sa iyong ama naman ito, alaala na iniwan niya sa'yo. Mahalaga yan. Ingatan mo yan. Handa na si Menkyo. Alis na ako ngayon. Kapatid. Ang hairpin na to. Ang bagay naman sa'yo. Salamat, Ete Wanjui.
Yung water hammer sa tabing ilog, makakapos yan ngayon. Ang pagtunawang materials kinabukasan, ang kailangan mong tools, nabili na sa katabing na yon. Kulang pa, Siya Jian. Si Mengqiu nasa daan pa, huwag kang masyadong mag-alala. Umalis na siya ng 3 araw. Pwede ba hindi mag-alala? Bantayan mo muna ang produksyon. Hahanap ko si Mengqiu. Alisin ko ngayon din. Wala nang hahanapin. Yin Xiaojian. Kinumpis ka ang asawa mo. Kinumpis ka. Ulitin mo nga. Paulit-ulit mong sinasalungat ang aking hanay. Sadyang malubha ang iyong sala. Ayon sa batas, ikaw ay dapat pagkaitan ng asawa. Hintayin ang hatol. Gino. Walang ganitong seksyon sa batas ng Dewi Chow. Batas? Dito sa aking hukuman, ako mismo ang batas. Tawagin ang kasama. Pilitin siyang pumirma. Bitawan mo ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kayong mga tiwaling opisyal, bakit ninyo ako laging ginagalaw? Gino. Pinilit ninyo akong maghatol ng hindi totoo. Iabot ko ito sa Imperial Censor. Sej, mag-ulat ka. Sige nga, magreklamo ka. Yin Xiaojian, Narinig ko, mayabang kang nagsalita. sa loob ng 10 araw, ibigay ang 5,000 tabak sa TA Army. Grabe, ang kapal ng mukha mo. Saan napunta ang misis ko? Mas mabilis ka, sabi mo na. Ano? Akala mo ba makikita mo pa siya ng buhay? Ano ba ang balak mo? Kalmado muna, kalmado. Gawin namin to para sa kabutihan. Ayaw naming mapunta siya sa buhay na maging balo, kaya ibinenta namin siya sa brothel. Simula ngayon, makakasama niya araw-araw ang mga lalaki. Nabenta siya sa halagang 10 liyang ng pila. Tignan mo. Tinamaan ka na malas, hindi ba? Huwag naman kayong maging bastos sa pananalita. Pero seryoso, ang mukha niya parang bulaklak, napakaganda. At ang hubog ng katawan niya, nakakabighani. Iniisip lang, hindi ka mapakali. Alay. Pupunta ko ngayon at susuportahan ang negosyo ng misis mo. Susuportahan ko yan. Papatayin kita. Ano ba yan? Hey kid, Bumalik ka rito. Bakit naman may pulubi na naman? Dakyang, palabasin mo siya. Hinahanap ko ang misis ko. Dumating ngayon. Apelido Su. May dala ako. Alay. Oy, client. Wala kaming GNG, surito. Pero, ang mga babae namin dito, lahat sila top tier. Tiyak, papaligayahin ka namin. Hindi pwede. Nasa loob talaga ang misis ko. Oy, client. Sabi ko, walang GNG, so dito. Baka subukan niyo muna ang iba. Garantisado. Papalimutin namin kayo sa kanya. Layo kayo. Kumalas. Asawa. Dakyang! Tanggalin siya. Magkaloko pa kayo. Hindi na ako magkapatawad. Hindi ba talaga siya nandun sa loob? Ang hairpin na to, iniutos ng ama ni Wan Yu sa isang master. Walang katulad sa buong mundo. Kaya isa lang ang totoo. Sabihin mo na, nasaan ang asawa ko? Kung hindi sasabihin, patayin kita. Ang asawa mo. Ako ang asawa mo. Talagang hindi ko alam kung nasaan. Kung sa tingin mo, biro lang. Patay na ako kung nalaman nila. Yung hairpin ko, anong nangyayari? Itong hindi pwede sabihin. Kung sasabihin ko, tara, patay na talaga ako. Tama na ang kalokohan. Mabilis, sabihin mo na. Kinuha to ng dati kong tagahanga. Hindi ba kasi Prefect Wang ba to? Parang customer yata. Akiusap naman. Huwag mo nang sabihin kahit kanino. Pag nalaman ng misis ni Prefect Wang, patay na ako, seryoso. Baka nga, nandoon si Mengqiu kay Prefect Wang. Aba, siya pala ang anak ni Sensor Su. Paano napunta sa akin yang dalaga? At napangasawa pa ng isang simpleng panday? Naging mag-asawa sila. Naku, palaaksaya ang mata ko, no. Anong ginang? Isang isdang lumusot lang sa lambat. Ikaw pala. Mengqiu, papapatayin ko yang siwang ng malinis. Dadalian ko siyang iligtas. Iligtas kita. Ang modernong tabak ko, kayang sumira ng libo-libong kalaban. Mengqiu, dadalhin kita palabas ngayon din. Anong, miss? Isang isdang nakatakas lang. Prince Jing. Ikaw ang may sala. Mayroon kaming 38 katao sa bahay. Ang tatay mo, nag-aklas. Akala ko, lahat ng su-family ay pinatawan ng parusa. Hindi ko inasahan na ikaw, isang banyagang anak sa pamilya, ay nakalipat pa sa 11. Hindi mo ba talaga iniisip na kung magtago ka lang bilang mahirap na pamilya, tapos ayos na lahat? Ako mismo ang gumagawa ng mali. Ako rin ang mananagot. Kung meron kang galit, sa akin na lang ipunto. Huwag mo siyang galawin. Yin Xiaojian. Hindi pa nga pinag-usapan. Siya pa ang naglano para iframe ang mga tauhan ko. 4 na malalaking mga ngalakal. Kung, noong oras na yon, kung hindi nag-aklas ang tatay mo. Gayon, baka, nasa wangfu ka na, at naging isang alipin lang. Baka nga, pag napakaraming saya ko, mapapabor ako sayo, at maging isa pang konkubin pa. Pero, ang dati kong pag-aari.
Ngayon ay napunta sa mababang hirap na artisan na iyan. Ako ay hindi comfortable. Ano ang gusto mong mangyari? Ibigay mo ang tatay mo at ang lihim na sulat ng Empress Dowager. Baka patawarin ko siya. Empress Dowager. Lihim na sulat? Wala ako. Hindi ko alam. Sa loob ng 2 oras, kukunin ko ang ulo ni Yin Xiaojian. Hindi ko talaga alam. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Papatawarin mo ba siya? Ano pa ang hinihintay mo? Dali na, kumilos ka. Yin Xiaojian ba yon? Impossible. Paano siya magkakaroon ng ganyang mahiwagang bagay? Anong trip mo? Alam mo ba kung sino ako? Siege, hari mo na yan. Saktan ninyo ang isang mahina, babae. Ikaw ang pinakamahinang duwag sa mundo. Wala kang hiya. Bilisan. Yin Xiaojian, maghintay ka. Gagawing piraso-piraso kita. Asawa. Pakawalan mo na ako. Anong nangyari sa'yo? Anak ako ng taong hinatulan. Maaring madamay ang usaping palasyo. Nag-alala ako. Magdudulot yan sa'yo ng walang katapusang kapahamakan. Asawa. Kung hindi tayo makasama sa hira. Ano pa tayo kung hindi mag-asawa? Ero. Tayo na. Kayo naman. Anong gagawin nyo? Yue. May Yue. Takbo, akbo. Yin Xiaojian. Paano mo kami nahanap dito? Bilang opisyal, pinaalalahanan kita. Si Sumengqiu ay labi pa ng angkan ng Su. Ibigay mo siya ngayon din. Baka palampasin ka pa namin. Wala yan. Di mo matatamo. Ayos. Utos ni Prince Jing. Ang makakahuli kay Yin Xiaojian ng buhay. Malaki ang gantimpala. Sulong. Sakay na kayo, dali. Yuzen. Tayo na. Ayos ka lang ba? Maliit na sugat lang. Ayos lang. Ayos kung ganoon. Sinabi ng master ko na bibili ako rito ng ilang gamit. Sakto nakita namin kayong hinahabol ng bulok na opisyal. Menkyu. Madaliin mo, ibalik mo siya. Umalis na kayo. Seth. Hindi ako alis. Tayo na. Maniwala tayo sa ating pinuno. May paraan talaga. Ayos lang ako. Kayo muna ang mauna. Kayo, bawat buwan. Ganyan lang ang inyong sahod. Kaya kayo nagkapakahirap pa. Ano ba ginagawa ninyo? Kung kakailanganin ng pera, hanapin nyo ang kuya. Mayaman ang kuya. Prince Jing. Ang inyong mga mata. Manahimik ka. Agad ipag-utos kay Shikingshan. Tumungo sa Julie Village. Dakpin si Yin Xiaojian. Opo. Nakahome na ako. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang. Mahal, sa wakas nakawi ka. Uminom kang tubig. Ayos lang talaga ako. Sasambitin ko sa inyo. Grabe kagabi, delikado talaga. Ayos lang naman. Nagulat kami pero walang masamang nangyari. Ito na ang lugar. Magmadali kayo, punta na. Ang bilis ninyo dumating. Sakto ang pagdating ninyo. Akala ko si Prince Jing pa. Dumating ang Sihai Trading House. Mahal ko, hindi mo talaga mahuhulaan. Kung sino ang nakita ko sa Sihai Trading House. Sino nga? Sai Ziwan. Dumating na. Lahat dumating na. 100,000 ladrilyo. 20 kilo ng limestone. 200 kilo ng lupa. At 100 kilo ng apatite. Lahat ay narito na. Mahal ko. Pasensya na, nahuli ako. Ito na ba ang mga negosyo mo? Dahil sa tulong mo. Nagturo ka sa akin kung paano gumawa ng instant noodles. At ang recipe ng stinky tofu at spicy sticks. Kaya't may mga matataas na tao ang nagustuhan. Kaya ko na ngayong bawiin ang mga ari-arian ng pamilya. At muling bumangon. Ano ba yan? May bago ka na pala. Hindi mo na ako pinapansin, di ba? Hindi naman. Mahabang kwento yan. Pero okay lang. Mukhang magdadasal sa'yo ang ate na to. Nagpapatawa ka lang, bunso. Si Aojian. Masaya akong nakikita kang masaya. Talagang maganda. Sai Ete Wanju. Sasali ka rin ba? Asawa. Mamamasyal muna ako sa trabaho. Sige, ako rin may ayusin. Ayos na. Ama na ang biro. 3 araw na lang. Desisyon ng buhay at kamatayan. Julie, Puno ng panganib dito. Mas mabuti pang umalis na kayo. Anong sinasabi mo diyan? Akala mo ba ako'y ako't mamatay at magtangkang kumakas? Hindi ako ganoon. asawa. Kasama rin kita. Kahit mamatay ako. Mananatili akong kasama mo. Ang saya na may kayo. Sama-sama tayong magsusumika. Kaya natin to. Sa wakas, nagawa ko na. May ganito na tayo. Sa panahong ito, itong imbensyon ay kayang gulantangin ang mundo. Yin Sojian, ako na. Nagtagumpay ako. Nagawa ko na ang semento. Wan Yui, ikaw pala yan. Akala ko si Mengyu yon. Pasensya na ha. Walang problema. Yin Sojian, dumating lang ako para tanungin ikaw. Kumusta na ang progreso? Tipunin niyo lahat ng mga lalaki sa baryo. Susunod na hakbang ang pinakamahalaga.
Kapag nakuha natin itong semento, wala na tayong problema. Sa isang gabi lang, makakagawa tayo ng 3 malaking porma ng panununo. Sage. Asawa. Nawala ang mga kababaryo. Ano? Hindi kinaya ng mga Malapit na, tagabayo ang presyon. nasa huling hakbang na tayo. Bakit naman nila iwan? Hindi ba ang pinaggaguran natin itong mga araw na ito? May halaga pa rin. Wala kang dapat alalahanin, asawa. Kami na ang hahawak nito. Tama. Natutunan na namin lahat ng itinuro mo. Agad kaming makakagawa. Say. Hindi naman komplikado, trabaho lang. Ako ang may lakas, huwag kayong mag-alala. Asawa ko. Sabi mo lang gagawin ko. Ako, si Yin Xiao Jian. Wala akong silbi. Ano bang karapat-dapat ko para paglingkuran ninyo? Na ipagbabantay nyo pa ako? Sasabihin ko sa inyo, Bukas. ayon ang pinakamahalagang araw para sa paglabas ng tugma ng bakal. Kailangan ako mismo ang pumunta. Kahit ano paman, huwag hayaang may makagambala sa akin. Kapag nagkamali kahit kaunti, masisira ang lahat ng pinaggaguran natin. Bakit hindi pa lumabas si Yin Huijian? Ilang oras na to? Kailangan mong maniwala sa kanya. Dumating na ang TE Army. Ano? Hindi ba bukas pa sila darating? Ibigay si pangunahing salarin Yin Xiaojian. Ang iba, huwag muna silang parusahan. Kung hindi, Papatayin silang walang awa. Sino ang maglakas loob? Sisirain ko kayo. Malapit na ang napagkasunduang araw. Hindi nyo man lang magawa kahit isang pirasong bakal. Emmy. Ang katapusan ay wala lang. Pagkakaiba lang na mamatay na mamaya o maaga. Dalhin ninyo. Dakpin ninyong buhay si Yin Xiaojian. Sandali. General Shi. Hindi pa dumating ang deadline natin. Bakit ka nagmamadali? Ikaw, mababang penday, wala kang alam. Critical ang sitwasyon sa digmaan. Kailangan ang mga tabak para sa digmaan, gayon din. Kung hindi nyo may bigay, mamamatay kayo. Nandito siya. Ito ba ang tinatawag ninyong Warblade? Walang kwentang bakal to. Hahaha. Asawa, itim at kinab ang tabak na to. Kaya ba to? Iba siya sa inakala ko. Maniwala kayo sa boss natin. Sage. Ipapakita ko sa inyo. Ito ang tabak na pangdigma. Ito. Anong tapang nitong tabak na to? Kapag nandoon ang tabak na to, Papatayin ang kalaban. parang hiwain lang ang kalaban. Pag nahasa, hindi natin alam kung gaano ito katindi. Ito naman, pang sample lang ito. Bukas. Magbubukas ang pandayan. 5,000. Madali lang yan. Sabi nga, Bukas ang huling deadline. General Shi. Kung hindi ka magsalita, hindi ka rin mananagot, no? Yin Xiaojian. Gusto kitang patawarin. Pero, hindi pumapayag ang amo ko. Amo, Diretso na lang sasabihin ko. Prince Jing, gusto nila ang ulo mo. Kaya, gayong araw, kailangang mamatay ka. Prince Jing. Ipapaunawa sa iyo ng malinaw ang kamatayan. Itong awa na yan, malaking pabor na yan. Magatauhan. Ihatid ninyo kay Yin Xiaojian. Iparang-arang ang ulo sa madla. Asawa takbo. Kaya naming lahat magsakripisyo. Pero ikaw, hindi pwede. Anong nangyari? Hindi na ba epektibo ang salita ko, ha? dalhin ninyo siya. Dalhin ninyo siya, mabilis. Dumating ang punong komandante ng TE Army ng Dawei. Pagpupugay, punong komandante. Binibining Wei. Siya pala ang punong komandante ng TE Army. Pagpipugay, general. Punong komandante. Ihahampas ko sana ang parusa sa mababang artisan na ito. Nangahas siyang linlangin ang general. Shiking Shan, tinakpan mo sa akin ang mapang-abusong koleksyon ng buwis. Sinisira mo ang pangalan ng TE Army. Tauhan, ipatupad ninyo ang batas militar sa kanya. Anong balak ninyo? Ako ang pinakamagaling na mandirigma ng TE Army. Ang hukbo ng Wusun ay nakalapit na. Patayin ninyo ako kung kailangan. Tiyak na matatalo ang Dawei. Atayin kita. Maaring talunin ang Dawei. Ngunit kung iwan ka, tiyak na magwawakas ang Dawei. Ipagbalubag loob po, 3 prinsesa. Ipagbalubag loob po. 3 prinsesa. 3 prinsesa pala siya. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang lihim mong pakikipagsabuatan kay Prince Jing. Mga mandirigma. Nagtanggol tayo sa mga hangganan, at malaki ang ating sakripisyo. Ngunit dahil kay Shiking Shan, na traitor, nawala ng taumbayan ang tiwala sa atin. Nawala ang ating dangal. Ano nga ba ang saysay? Ang ating mga sakripisyo? Nakakapighati. Ngayon, ang hukbong Wusun ay dumating na sa ating pintuan. Tayo, 30,000 lamang ang ating mga tao. Paano tayo makakalaban? Kaysa makita ang paghihirap ng mga tao sa Dawei. Mas pipiliin ko. Magpakamatay na lamang ako. 3 prinsesa. Kahit ang hukbo ng Wusun, na 500,000 sundalo lang. Ako na ang bahala diyan. Mahal, iba na ito ngayon. Kinalaman ito ng imperyo. Huwag basta-basta makialam. Sa kapalaran ng bansa, ang bawat isa ay may pananagutan. Kahit ako, ay nakapagtago lamang ng buhay. Mayroon pa ring malaking ambisyon. Kaya't sa inyo po, Commander, pag-unawa naman sa aking hangaring maglingkod sa bayan. Marami akong mga kaaway. Kung hindi ko gagamitin ang pagkakataong ito para makamit ang titulo at posisyon, saan pa ako magiging ligtas sa hinahara? Kung ang Wusun ay madaling talunin, bakit pa tayo nagpakasakit at nagbuwis ng dugo at buhay sa lahat ng taon na ito? Ano ang plano mo? Sabihin mo agad.
Sa Julie Village, nagsimula na ang simula ng industrialisasyon. Hindi lang mga bakal na ita, pati ang mga crossbow at bakal na armor ay kaya namin gawin. Plano ko pang magtayo ng pabrika ng pulbura upang ang The Way ay talunton na ang panahon ng mga baril. Mga muskite at kanyon, walang problema na hindi malulutas ng pulbura. Kapatid na Yin, walang biro sa militar. Ako rin, wala akong biro. Say. Mula ngayon, ikaw ang panandaliang general ng mga kagamitang pandigma na mananagot sa paggawa ng armas, pati na sa pagpapatayo ng mga tanggulan. Kung hindi ninyo matataboy ang mga uson, ay mapupugutan ng ulo at ipapakita sa publiko. Ibigay sa kanya ang token ng utos. Lakad na tayo. Yin Xiaojian, tumatanggap ng utos. Sana ay magkita-kita pa tayo. Ano ang tungkol sa pabrika ng bakal? Matatagpuan ito malapit sa Julie Village natin. At sa tabi ng Wangjia Village. Magkapatayo kami ng 2 pugon. Sa loob ng 10 araw. Dapat tapos na yan. Kunin ko ang mga pangunahing tekniko ko. Para tumulong sa pagtutok ng trabaho. Opo, General. Sirjin. Alis na ako papuntang Wangjia Village. Ziwan. Siguraduhin mo ang supply ng uling. Pati na ng harina at ibang mga kailangan. CJ, maging kampante ka, mahal. Inatasan ko na ang lahat ng samahan ng negosyante sa Yunze na tumulong sa pagdadala ng mga kargamento. Ang aking tatay at master, nagmobilisa na ng mga mandirigma. Sumama na ang 8 pangunahing sekta sa Yunze. Sig, layunin natin na ang mga mananako ay malunod sa digmaang bayan. Asawa ko, may 800 na kababaihan sa hukbo na handang sumali sa pabrika ng rasyon. Sobrang lakas ng response natin. Basta makapag-produce tayo araw-araw ng 1-0-0-0 gin ng instant noodles. Sapat na ang daily asyon ng TE Army. Kailangan pa ba nating mag-produce ng stinky tofu? Kailangan. Sa critical na panahon na to, pwede itong gamiting sandata. May emergency na. Ang bansang Luzon, 30,000 elite cavalry. Nag-flank sa ating defense line. At papunta na ng direkta sa Julie. Ano? Paano nila nalaman na may arms factory tayo dito? May SCY na nagsisingit, na naglalik ng intel sa Uson. Gaano sila kalayo? Hindi pa 200 li. Sa pinakamabilis, makakarating sila pagkalipas ng 6 na oras. Grab! Lahat ng miyembro, mag-evacuate na agad. Priority natin ay iligtas ang mga skilled workers. Mga kagamitang hindi madala. Wasak lahat. Hindi nila dapat malaman ang ating lihim na teknolohiya. General, umuurong ang kaaway. Hindi tama. Dapat mayroong mas mahalagang layunin ng labanan. Tama ang hinala ng General. Talaga namang patungo sila sa punong komandante. Ikatlong prinsesa, tinukaw niya ang manaragit para ilayo sa gubat. Inoprotektahan niya tayo. Ang pinunong komandante ay nagdala ng 3,000 tauhan. Nakipagsabuatan sa Wuson at kay Zuo Qianwang. Ngayon, nawala ang buong hukbo. Tanging ako lang ang nakatakas. Nahuli ng Zuo Qianwang ang pinunong komandante. Dali. Tipunin ang lahat. Iligtas ang pinunong komandante. Dali na. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng kumunta. Ay takot at duwag. Maling-mali talaga ang 3 prinsesa. Na-appoint kang general. Kung kupunta tayo ngayon para iligtas siya, baka masayang ang ginawa niya, ang buong sakripisyo ng 3 prinsesa. Nagkamit siya para sa atin, ng isang kinakamainam na pagkakataon para magbaliktad ang sitwasyon. Hindi mo ba talaga makita? Ano bang alam mo sa pagdidigma? Isang mababang uring panday lang naman. Duwag kang umangat sa pakakapal lang ng bibig. Naranasan mo ba ang tunay na dugo sa labanan? Magtuturo ka pa sa akin ng pagdidigma. Ang asawa ko ay ang punong general ng kagamitang pangdigma. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, huwag kang magtataka kung hindi kita atawarin. Huwag mabalisa, Deputy General Zhong. Ang 10,000 sandata ay makakumpleto at mapapadala sa harapan ngayong gabi. Ang batch na ito ay magiging pambihirang sandata at siguradong magwawasak sa mga Wuson. Ibalik ang lahat ng mga ito Sa pugon. at itunaw muli sa bakal. Hindi ko ba tama naririnig? Grabe ka naman, Yin Xiaojian. Nagtatangka kang sirain ang mga armas ng militar. Traitor ka naman sa bansa. Atayin ko ang traidor na ito. Yin Xiaojian, mahal. Ang mga kutsilyong ito ay ipinagpawisan ng mga manggagawa araw-araw. Bago sila matapos, Asawa ko, bakit mo ito ginagawa? Wala na tayong sapat na bakal. Kailangan nating isugal ang lahat. Ziwan. Ang mga nasa ibabaw na ito, ipadala mo sa lugar na yan. Doon maggapa siya ang laban. Ito na ang huling laban natin. huwag kang mag-alala. Ako, hindi ko pababayaan ang tungkulin. Ako naman. Yuzen, sundin ang nasa larawan. Gumawa ng 5,000 piraso. Dapat tama ang sukat. Sundin ko ang utos. Mrs. Maghanda ng merienda para sa gabi. At saan na pampagising. Maggupuyat tayo ngayong gabi. At saka, Dali, dalhin si Pangalawang General Zhong. Ipa-recover siya. Worry ka na lang, boss. Alis na ako ngayon. Sig, gagamitin ko ang lakas ng industriya. Para si Wuson, hindi na atakihin ang hangganan. Dali. Kain mo muna to. Kung kakainin mo yan, patatawarin kita. Gawing pa tayo gahasain, bahala ka. Tama na ang mga salita mo. 3,000 sundalo ka lang. Pero tutol ka sa 10,000 magigiting na kabalyero ko. Karaniwan kang mahinahon. Ngayon, hinahila kita ng ilong. Kaya nga nagmamadali kang isugal ang buhay mo.
Bigla mo akong pinigilan. Ito ba ay mula sa Julie? May mahalagang bagay. Yin Xiaojian, mahiya ka pa naman magsabing. Ikaw ang Pangulong General ng paghahanda sa digmaan. Babalik loob ang sandata. Ginawang panggatong lang pala ang espada ng digmaan. Sasabihin mo sa mga sundalo na dadalhin ito sa labanan? Ikaw na nga talaga. Hindi naman pwedeng kakainin ang baboy ng pinong butil. Ito ay banal na sandata. Papatayin nito. Ang kalaban na 500 metro ang layo. Hindi problema. Ang yabang mo naman. Gusto kong makita kung paano mo gagamitin yung panggatong na yan. Asawa. Sinunod ko na ang iyong recipe. Tapos na ang paggawa. Seg. Ito naman ay black powder. Kulang lang ng isang dahon ng black powder. Maipapakita na nito ang lakas. Sabong-sabog agad. Makakabara ng bakal na baluti. Ang yabang mo talaga. Matigas ang cold-forged armor ng Wusun. Mahirap tuluyang butasin kahit gamit ang malakas na crossbow. At yung panggatong mong iyon. Tingnan mo. Mga trikong kakatwa. Walang kwenta. Malaking ingay lang para lipuin ang mga tao. Pero kaya nitong hatiin ang bato at metal. Grabe, totoong makakabigha nito. Pero ito, prototype pa lang to. Pag na-upgrade na. Gatling at kanyon. Wala nang problema yan. Ang mga karaniwang panday at manghahawakan ng lupa. Sa papel lang ang lakas nila. Kahit ang beteyanong sundalo. Pag hinarap ang Wusun Cavalry, mahihirapang tumindig. Ang dala mo raon lang. Baka bago pa makasugot. Magsipon na agad ang buong linya. Hawakan mo nga. Tingnan ninyo. Ano to? Ano ba to? Ito, tinatawag na bomba. Kapag naipit o natapakan ng sundalo, sasabog agad, instant. Kahit anong umatake sa atin, kahit Wusun Cavalry, mababaliw sila sa dagok, iyak pa sila. Maglalatag tayo ng mga landmine, pairalin ang pagkakagulo ng kanila hanay. Sunod, flintlock muskets, sabay-sabay na pagputok. Magkakolekta tayo ng marami, patayan ng patayan. Ang taktika na to, makasaysayan at makapangyarihan. Deputy General Zong, anong ginagawa ninyo? General Yin, kakaibang angking talento ninyo, walang katulad. Wala na akong mukha harapin si General Yin. Mas mabuti pa akong mamatay bilang paghingi ng tawad. Pero kung tatakbo ka lang, sino ang magliligtas sa ating Pangulo? Ako, si Zong. Hindi ka naming bibigin, General Yin. Anong gagawin mo? Sa labanan, hindi ka karibal ko. Sa kama? Wala ka ring laban. Maaring patayin ang mandirigma. Ngunit hindi siya dapat ipahiya. Hari, ang hukbo ng Dawei, ilang libong infante ang humahamon. Mga ilang libong kawal lang yan, di ba? Padalhan ang Vanguard, sabog natin sila. Tapos na yon, hindi ba? Ang Vanguard ay natalo at namatay na. Ano? Ako mismo ang lalaban sa kanya. Hindi pwede. Tunay na imposible. Tumulog ng malakas ang kahoy na baston. Bumagsak ang mga sundalo, parang sinapian. Sabihin niyo, may ginagamit ba kayong salamangka? Talaga bang may salamangka kayo? Zhuo Xianwang ang digmaan ng mandirigma ng Wusun. Siya'y umuwi na talagang nabigo. Sino ba talaga ang pinuno ng ating hukbo? Sino ang nakadurog kay Zhuo Xianwang ng ganito? Ano ang balak mo? May ideya na ako. Kababaw. Talagang kababaw. Nasaan ang mahikan nyo? Bakit hindi nyo ginamit? Natakot kayong masaktan ng Pangulo ng hukbo, di ba? Yin Xiaojian, gawa na. Ano pang hinihintay mo? Bumaril. Tigil. Walang papaputok ng walang pahintulot ko. Walang sinuman ang papayagang umatake. Hindi mo ba sinusunod ang utos ng punong general? Atak! Patayin ninyo ako. Patayin ninyo ako para mailigtas ang bayan. Sige, atake na kayo. Hindi nila kayang patayin tayo. Patayin nyo silang lahat. Patay. Tingnan nyo dyan. Grabe, bangkay kahit saan. Nagkawatak-watak sila. Ulat sa hari, ang puwersa ng Dawei umatras ng mahigit 10 L. May mahigit 1,000 pinuno ang napugutan ng hukbo namin. Malaking tagumpay. Ayos. Ngayong gabi ikakasal na ako kay Wei Qiangning. Mas maganda siya kapag hindi nagsusuot ng armadura. Ang ganda niya ngayon. Balitang maligaya. Balitang maligaya. Haring ulat, ang general ng Dawei, Yin Xiaojian, Ay nagpadala ng sulat ng pagsuko. Ano? Sina Yin Xiaojian ay sumuko na. Hahaha. Hindi ba siya yung araw na yon? Ang general na may gawang mahika. Halika, pakiusap, pumasok ka. Manggagawang mula sa Julie, Yin Xiaojian, bumabati sa hari. Bumabati sa hari. O, tumayo ka na, pakiusap. Dahil sa pagpapakita ng katapatan sa Dawei Chao, korap at inutil, ikinainisan ko. Hanga ako sa bansang Wusun. Mabunga at masagana ang inyong bansa. Isang labanan ngayong araw. Tunay, talagang humahanga ang bata. Alam kong ang Dawei Chao, sa huli ay mawawasak ng inyong bansa. Kaya, dumating ako ngayon para lumahok sa liwanag. Ikaw. At ikaw naman, ako si Yin Xiaojian. Ang mga disenyo ng iba't ibang sandata, at mga plano ng mga pasilidad. Bawat isa, ay kayang wasakin ng isang bansa. Ngayon, isusuko ko lahat kay Zhuo Qianwang. Handa akong maglingkod ng tapa. Yin Xiaojian, ikaw nasalo. Taga-impyerno kang traidor. Akala ko pinagkakatiwalaan pa kita noon. Tapos, wala ka ng pag-asa. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Zhuo Qianwang. Pakinggan ninyo, hayaan niyong ipaliwanag ko. Ito naman, ay isang imbensyon ko noon. At ito pa, ito rin, lahat ng ito.
ay para sa amin ang uson. Pero siya ang ninuno ng kasabihang Tukyong Bijen. Kumusta naman ito? Tinatawag itong Tukyong Qiangshan. Asensya na kapatid Jin. Nagkamali ako sa'yo. Sige na. Huwag muna yan pag-usapan. Tara, lumayas tayo agad. O Sage, Atayin sila, para gantiin si Zuo Qianwang. Bitaw. Itaas. kapatid Jin, ikaw talaga ang di mapantayang bayani. Kapatid Jin, Tulungan mo ako, pabilis. Halos mamatay ako sa takot kanina. Asawa, panalo ako sa labanan. Asawa, nasaan siya? Nakakagulat naman. Saan napunta ang asawa ko? Nakita ninyo siya. Hindi namin alam. Nandoon pa sila kahapon. huwag kang mag-alala kapatid Jin. Nagpadala na ako ng mga taga-Syasa para maghanap sa paligid. Maniwala kayo, 4 na buhay na tao. Hindi kusang mawawala ng walang bakas. Nahanap na. Wala. Bakit ka nasasabik? Dumating si Chen Gonggong. Si Chen Gonggong ay nandito. Mukhang isa lang ang posibilidad. Posible ba? May utos ba ang emperador? May masamang kutob ako. Yin Xiaojian tumanggap ng edikto. Ako ba ang katanggap ng edikto? Sa ngalan ng emperador, ang edikto ay si Yin Xiaojian ay nagkaroon ng merito sa pagwasak ng kaaway. Ipinangalan bilang Yun's County Marquess. Agarang pumunta sa kabisera. Walang pagkakamali ang dapat mangyari. Ganito ang utos ng emperador. Naging Marquess na ako. Hindi tama. Parang nilinlang lang ako para pumunta sa kabisera. Bukod pa, hindi pa natutunto ng mga misis ko. Ginoong Marquess, alam ko ang inyong alalahanin. Ilang misis ninyo, nauna nang dinala sa kabisera. Kahapon pa lang. Sino ang kumuha sa kanila? Siyempre, inayos ni Prince Jing. Prince Jing. Tiyak may masamang balak si Prince Jing. Tayo na, Ginoong Marquess. Kung tayo'y maantala, Emperador, ay hindi matutuwa. Upang ipagdiwang ang ikatlong prinsesa at ang Yunzi Marquess, Inalo ng todo ang uson. nag-ayos ang hari ng isang handog pagdiriwang. Prince Jing, nasaan ang misis ko? Anong ginawa ninyo sa kanila? Yin Xiaojian. Grabe, wala ka ng puso ah. Sila 4. Inaalagaan sila ng mabuti. Ikaw. Asawa. Ayos lang kayong lahat, di ba? Asawa, pumayat ka naman. Inilipat kami sa isang bahay. May mga taong nag-aasikaso sa amin. Maganda naman. Pero medyo nakakabagot. Hindi kami pinapayagang lumabas man lang. Mayaman na, mayabang pa. Dinala pa ang mga asawa at concubine sa state banquet. May palabas mamaya. Tingnan natin paano siya haharapin. Dali pa alisin ninyo sila. Alisin ninyo sila ngayon din. Hindi ba bawal magdala ng pamilya sa state banquet? Sa buong bulwagan na to, wala kahit isang babae. Hindi ba may dalawa roon? Mga lalaki sila, ang pangit naman nila, nakakagutom sa mata. Ang hari, perpekto sa kasaysayan. Ang isang kapintasan niya, mahilig sa magagandang babae. Makakita ng magandang babae, hindi na makagalaw, para pangalagaan ang katawan ng emperador. Sinasadyang gagamitin ang mga palasyong babae. Napapalitan bilang mga eunuch na nagpapanggap. Prince Jing, sinadya mo ba yan? Yin Xiaojian. Mamaya, ang emperador, ay kukunin ang iyong mga asawa. Tingnan natin kung tatanggihan mo. Kung tatanggihan mo ang emperador, kamatayan ang parusa. Hintayin mo yan. Wei Xiangning, may ibang labasan ba? Ilabas ninyo agad ang misis ko. Dito, May likurang daan na diretso sa palasyo. Tara, dali. Nandito na ang emperador. Bakit ganito ang itsura ng emperador? Parang kulang siya sa uta. Ang aking kapatid, ang emperador, ay inosente at mabait. May pagkasimple at tradisyonal siya. Pagka-simple at tradisyonal, mukhang kulang ang talino niya. Ikaw, ano sa palagay mo? Mayroon siyang napakatuso na kuya. Sigurado, wala yang mabuting balita. Ngayon, ang nagkokontrol ng gobyerno ay si Prince Jing. Tumayo ka. Maraming salamat, emperador. Ito ang Yunza Marquess, Yin Xiaojian. Yin Xiaojian, Tunay ngang malakas ka ha. tunay ngang kaharian ka. Sino itong magandang babae? Ito ba? Ito ang aking asawa. Mahilig talaga siyang kumain. Pilitin pa niya akong sumama. Kaya't sumama talaga siya. Oh. Sige nang yun pala. Silipin natin kung mukhang malamig o sariwa. Hindi maganda tingnan. Puno ng peklat ang mukha. Nakakainis ang itsura. Huwag mong bastusin ang paningin ng hari. Dadalahin ko siya ngayon din. Ipinapangahas mo ba? Yin A King. Nakikita ni A King ng malinaw. Ang ginang yin na ito. Nakakabighani gaya ng isinisid ang isda. Naglilihim ang buwan, napapahiya ang mga bulaklak. Akuhin mo ba si A King? Ito'y isang pagpapahirap sa hari. Kapatid ng hari. Yin Xiaojian. O papaikutin ng iyong ulo, o mamamatay ka. Tingnan natin kung ano ang pipiliin mo. Kamahalan. Ang iyong halim. Mukhang hindi bababa sa 10,000. O kahit 8,000 na lang. Hindi naman mawawalan dahil sa akin, di ba? Tama na ang paputok. Huwag mong sabihing hindi ako nagbabala. Kapatid kong hari. Ako. Papahirapan ko ang iyong angkan. Hindi lang siyam na angkan, daan-daang angkan.
Tapos na tayo, tapos na. Ito ay. Yin Xiaojian, malaking pagtataksil. Tawagin ninyo ang mga tao. Mahal na hari, si Ing Xiaojian ay isang simpleng magsasaka. Hindi niya alam ang kalakaran ng korte. Mahal na hari, patawarin ninyo siya. Kalokohan. Si Yin Xiaojian ay lantaran na inatake ang hari. Iyan ay malaking pagtalikod. Dakpin ninyo siya. Ako lang ang gumawa niyan. Patayin ninyo siya. Patayin na ninyo ako kung iyan ang gusto ninyo. Lahat umatras kayo. Minister Yin, tunay na may tapang ang lalaki. Tunay na may tapang ang lalaki. Ako'y lubos na nasisyahan. Talagang natutuwa ako. Ganon ba? Gayong gabi, umupo ka sa aking silid. Mahal na hari. O baka naman, mas mabuti pang patayin ninyo na lang ako. Ay, ikaw, huwag kang lumapi. Ay, ako, nagkamali ako. Hindi na uli akong gagawa nun. Hindi na ako muling magpalo sa ulo mo. Anong nangyayari dito? Ay, nakawi ka rin. Hinahanap ka namin ng 27 taon. Emperador, huwag kang magbiro. Hindi. Ikaw ang emperador. Anong cosplay to? Emperador, bumangon ka. Lumayas ka. Emperador. Hindi ko sinasadya. Nag-cramp ang binti ko. Kanina hindi ito umayos. Emperador, hindi ako. Emperador. Tapos na. Pinatay ko ang emperador. Nahanap ka na. Wala na akong pagsisisi kung mamatay akong gayon. Umanaw ang emperador. Nasaan si Yin Xiaojian? Nawawala ang markis ng Yunzi. Ano? Tiyak, si Yin Xiaojian ang umanong pumatay sa emperador. Hinahanap ng imperial na gwardiya ang buong lungsod. Opo. Prince Jing, arang sa tingin ko, may kinalaman ka rito. Ikatlong kapatid, huwag kang magsalita ng walang basehan dito. Tama. Gayon, kailangan ninyong tawagin akong kamahalan. Hindi maaring mawalang hari ang bayan kahit isang araw. Ipinapanukala namin kay Prince Jing na umakyat agad sa trono. Prince Jing, umupo ka sa trono. Kayo, Bilang hari, inuuna ko ang kaharian at bayan. Hayaan ninyo akong pasanin ang bigat na ito. Ibigay sa akin. matagal ninyong hinintay ang araw na ito, di ba? Bitawan ninyo ako. Kapatid na prinsesa. Bukas ang pag-akyat sa trono. Ipakikita ko sa iyo ng personal. 3 pagyuko at 9 na paggalang sa akin. Aha, matagal mo na itong pinlano. Ikaw ang may gawa nito lahat. Ikaw ang nag-frame kay Ing Xiaojian. Dalhin ninyo siya. Pakawalan ninyo ako. Tawagin ninyo ang mga tao. Pakawalan ninyo ako. Ing Xiaojian. Ikaw? Bakit suot mo pa ang damit ni Yunach? Hindi pa ako umalis ng palasyo. Palagi akong nagtatago. Hindi mabubukas ang mga tanikala ng bilangguan. Maliban na lang kung Tara, takbo. Babalik tayo sa Yunze para magbilang ang sundalo. Huwag nating hayaan si Prince Jing na umupo. Ano ang ginagawa mo? Tuloy. hindi ako makaalis. Ano namang plano mong kalokohan ngayon? Hindi pwede. Kailangan kitang isama ngayon. May plano ako. Pakitiwala ka sa akin. Anong plano? Ibigay mo to kay Meng Qiu. Makikita niya agad at may intindihan. Ito. Alay, lakad na. Tiwala ka sa akin. Wala yan, ayos lang. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Yin Xiaojian. Prince Jing alam na matagal na nadarating ka rito. Nahuli ka na niya. Papatayin ka o papahirapan ka. Bahala na kayo. Papatayin ka namin. Masyadong maliit na parusa yan para sa'yo. 5 araw na lang, ang koronasyon ni Prince Jing. Gustong ipakita ni Prince Jing sa harap ng buong korte na ika-straight ka muna, saka papatayin. Para malaman ng lahat kung paano ang parusa ng pagsalunga sa kanya, ay ito ang mangyayari sa iyo. Tulad ng inaasahan, lahat ay nasa aking kontrol. Gayon, ay ang aking opisyal na paghaharing araw. Gusto kong malaman ng lahat ng aking mga ministro kung paano ang parusa ng pagsalungat sa akin. Ay ganito ang mangyayari sa iyo. Ilabas siya. Yunatsu. Huwag kang magbigay ng pampatulog sa kanya. Dragon Seal. Isinapantala ko ang aking buhay, lamang upang sa harap ng lahat ng opisyal, ay ikaw ang mabigo. Paano mo nakuha ang Dragon Seal? Ito ay para sa maharlikang pamilya lamang. Paano ito nasa iyo? Prince Jing. Ang ginawa mo 27 taon na ang nakalipas. Oras na upang isilabas ito sa publiko. Hindi possible. Inalis ko na si Crown Prince. Paano ka naging siya? Sino ka ba? Ulad ng inaasahan, nalason ka talaga. Gusto ni Prince Jing na ikaw ang sisihin. Pagkatapos nito, magiging madali para sa kanya na umupo sa trono bilang aking kapatid na hari. Ngunit siya ay tila wala sa ideya kung sino ka talaga. Ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ikaw ang aking tunay na anak. Ako ang iyong anak. 27 taon na ang nakalilipas. Nakiugnay si Prince Jing sa isang manggagamot ng palasyo at pinalik ka ng isang baliw na bata para palitan ang orihinal na prinsip na ikaw pala, buti na lang at mabait ang manggagamot. Hindi ka niya pinatay. Dahan-dahan lang kang dinala sa Yunze. Hoy, sandali lang. Ibig mong sabihin, ako ang emperador. Ikaw nga ba ang Empress Dowager? Grabe, impossible yan. Gayong araw. Nakita niya sa sariling mata ang iyong Dragon Seal. Dragon Seal pala tawag sa bagay yan. Anak ko. Inihintay ko ang araw na ito.
Nang 27 taon na, inalitan ka ni Prince Jing ng isang bobong bata para madaling kontrolin. At may sakatupahan ang kanyang masamang balak na agawin ang krono. Ako'y alam ko na hindi siya ang aking tunay na anak. Ngunit takot ako sa kapangyarihan ni Prince Jing, kaya ayaw kong magsalita. Kaya napilitan akong alagaan siya na pang sarili ko hanggang sa lumaki. Ahit na siya ay bobo. Alam niya sa loob-loob niya na hindi siya ang kunay na hari. Kaya sinabi ko sa kanya ang totoo. Nagpinta ako ng Dragon Seal para sa kanya. Nagpinta ako ng Dragon Seal para sa kanya. Hindi ko inakala na itinatago niya yun sa kanyang puso. Mamaya, bibigyan kita ng kasuotang pang-iunuko. Magtago ka muna sa loob ng palasyo ko. Ito ang kay Sensor Su. At tibayang matibay na natuklasan. Kapag ito na ipahayag sa publiko, hindi na makakapagpatuloy si Prince Jing. Ay matatanggal sa pwesto. Ikaw ang tunay na emperador ng The Wei Chao. Sinabi mo bang si Sensor So ay tatay ng aking asawang si Sumenkyu? Naging asawa na niya siya ngayon. Nakakatakang laro ng tadhana. Ano nga ba ang silbi ng Dragon Seal? Baka ikaw nga ang anak na itinago ng amang emperador noong siya'y nag-ikot ng lihim. Mga kawal, patayin ang bastardo na ito. Ano? Peking emperador pala siya. Double lang pala siya na inilagay ni Prince Jing. Huwag kayong tumitingin. Kung sino pa ang lumingon, pipatayin ko. Prince Jing, 27 taon na ang nakalipas. Ang iyong pagpapalit sa prinsip, gamit ang bulol ay nabuksan na. Kumpleto ang ebidensya. Sumuko ka na. Ito ay mula ka, Sensor Su, aking ama. At sa lihim na pagtatanong ng Reyna Ina. Pamapatunay ang Dragon Seal. Dito nakatala ang mga miyembro ng maharlikang angkan. Kasama ang Dragon Cell na nakaukit sa kanila noong kapanganakan. Ang huling nakasaad sa aklat na ito ay ang Dragon Seal. Ito nga ang ng Crown Prince mula 27 taon na ang nakalipas. Paano mo nakuha ang aklat na to? Winasa ko na nga to. Ang Dragon Seal ng Crown Prince sa aklat na to ay ganap na katulad ni Yin Xiaojian. Si Yin Xiaojian ay aking anak na nawala. 27 taon na ang nakalipas. Ito ang ipinadala ni Xiaojian para ibigay sa'yo. Ang mapang ito ay May nakasaad na tagyan ng Dragon Seal Authentic Record at ebidensya ng pagtataksil ni Prince Jing. ano? Totoo nga itong aklat. At totoo rin ang Dragon Seal na to. Kung gayon, si Yin Xiaojian nga ang Crown Prince. Hindi. Siya ang emperador. Mabuhay ang aming emperador. Mabuhay. Mabuhay. Ako ang tunay na emperador. Ako nga ang. Ang trono ngayong araw ay akin ko talaga. Dapat ay malakas ang hukbo ng emperador. Nakaupo ako sa milyong sundalo. Sinong may lakas ng loob na tumutol? Mga kawal. Patayin niyo ang lahat ng mga babaeng yan. Huminto na. Ikatlong prinsesa. Sumuko na ang lahat ng tropa ninyo sa akin. Prince Jing, nagsagawa ang pag-aalsa. Nagtangkang agawin na ang kapangyarihan. Ikulong sa piitang langit. Itatakda ang petsa ng pagkapugot ng ulo. Mga tao, Dakpin siya. Bitawan, bitawan. Ang saya, may mga kasama ko. Bakit hindi pa dumarating ang emperador? Magsisimula na ang seremonya ng pag-akyat sa trono. Nasaan ang emperador? Ano? Sabihin ninyo ako ang magpapatalsik? Ano bang saya sa pagiging emperador? Magkaanak ng dami-dami para agawin ang trono na yan. Ang pangarap ko talaga. Isang maayos na bahay, mainit na kama, asawa at mga anak. Magkaanak ng marami. Yun lang. Ano bang gagawin ko sa loob ng palasyo? Nakakainis hanggang gusto ko nang sumabog. Narinig ko, sa timog daw, may isang maliit na isla na tinatawag na Tuao. Bakit hindi tayo pumunta doon at magparami ng tao? Mamuhay tayo na parang para sa mga Diyos. Susunod tayo sa asawa. Parang panaginip. Ang totoo naman gising na sa panaginip na to. Paano ko pipiliin?